Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1926. Habang papunta rito, pinag-isipan itong mabuti ni Martha. Si Win ay nagsilang ng isang anak na lalaki. Sa anumang kaso, maaari silang umani ng isang kapalaran mula kay Philip, tama. Ngayon, dumudugo si Win at sumasailalim sa emergency rescue. Sino ang mahuhulaan kung ano ang mangyayari pagkatapos nito? Umubo siya at walang kabog-abog na sinabi, kung wala na ang aking anak, ang lahat ng mga ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan ay pag-aari ng pamilya Johnston. Tungkol naman sa Beacon Group, hindi mo ba naisip na hawakan ang isang sentimos? Ito ay pag-aari ng aking anak na babae. Huwag mong isipin na samantalahin ang sitwasyon. Si Martha ay gumawa ng malinaw na mga kalkulasyon. Kung talagang may nangyari kay Win, natural na mamanahin ni Philip ang lahat bilang kanyang asawa. Ang kumpanya pati na rin ang lahat ng iba ay magiging sa kanya. Si Martha Yates ay hindi tanga. Kailangan niyang gumawa ng kasunduan ngayon. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Philip habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng lamig. Hindi niya inaasahan na sa puntong ito, iniisip pa rin ni Martha ang kapalaran ng kanyang anak. Kasuklam-suklam, mapangahas lang, maging sina Theo, Victor, at Hoyt, na nasa gilid, ay punong-puno ng galit at panginginig nang marinig ang mga ganoong salita na nanggagaling sa bibig ni Martha. Paano naging ina ang taong ito? Sinusubukan pa ba niyang samantalahin ang sitwasyon sa oras na ito? Kumakabog sa galit ang dibdib ni Lydia habang nagmumura, "Do you still dare to call yourself Win's mother?" Sa oras na ito kapag siya ay sumasailalim sa isang operasyon, talagang iniisip mo ang kanyang mga ari-arian kung may mangyari sa kanya. Ikaw lang ang pinaka-nakakahiya na ina na nakita ko. Bagaman medyo nakonsensya si Martha, umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay. Walang babalikan, kailangan niyang isipin ang kanyang kinabukasan. With a stern face, she said coldly, "Philip, these are my demands. Inihanda ko na ang kasunduan. Maaari mong pag-isipan ito." Sa sinabi nito, inilabas ni Martha ang isang kasunduan na itim at puti mula sa kanyang handbag. Matagal na niyang inihanda ang kasunduang ito, naghihintay lang ng pagkakataong ito. Napakunot noo ni Philip habang nadagdagan ang panginginig sa kanyang mukha. Pinisil niya ang kanyang kamao at inagaw ang kasunduan sa kamay ni Martha. Sinulyapan niya ito bago kinuha ang panulat sa kamay ni Martha at pinirmahan ang kanyang pangalan. Thud. Nahulog ang panulat. Inihagis ni Philip ang kasunduan kay Martha. With scarlet eyes, malamig niyang sinabi, "Pumirma na ako sa kasunduan. Kung may mangyari kay Win, lahat ng nasa pangalan niya ay magiging iyo. Bibigyan din kita ng extra 100 million. Nang marinig ito, napuno ng pananabik si Martha. Tiningnan niya ang kasunduan at sinabi kay Charles na nakatayo sa tabi niya, "Matanda, tingnan mo, pirmado na. Ang natitirang bahagi ng ating buhay ay ligtas na." Pagkatapos noon, lumingon siya kay Philip at nagtanong, "Nga pala, ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay sa akin ng dagdag na 100 milyon ngayon lang? May personal ka bang ipon?" Pinandilatan ni Philip si Martha at malamig na sinabi, "Hindi ka karapat-dapat na maging ina. Magwala ka." Umalangaw-ngaw ang dagandong na ito sa buong ospital. Nanginginig si Martha sa takot. Malungkot niyang tinitigan si Philip at sinabing, "Sino ang sinusubukan mong takutin? Ang aking anak na babae ay nasa loob pa rin. Kung may mangyari, kailangan ko pang ayusin ang score sa iyo." Galit na galit si Philip, at hindi na napigilan ang kanyang galit. Malamig niyang sinabi, "Karapat-dapat ka talagang mamatay." Sa sinabi nito, itinaas nito ang kamay at akmang hahabulin siya. Kabanata 1927. Smack. Nakataas ang kamay at nahulog ang sampal. Umalangaw-ngaw ang malutong na sampal sa koridor ng ospital. "Martha Yates, hindi ka karapat-dapat maging ina. If you dare say another word, hindi ko nahahayaang magsalita ka ulit habang buhay." Si Philip ay umungal sa galit, ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Gusto niyang putulin ang bibig ni Martha ngayon din. Gayunpaman,
Ang ina ni Win at si Win ay nasa operating room pa rin at sumasailalim sa emergency rescue. Dapat niyang tiisin. Pagkatapos noon, tumalikod si Philip sa lahat. Nararamdaman ng lahat ang isang pahiwatig ng lamig at natutulog na layunin ng pagpatay mula sa kanyang malawak at kahangahangang likod. This time, galit na galit si Philip. Kung mas mahinahon, mas malaki ang bagyong paparating sa kanila. Nang makita ng mga nakayakap na tao ang mapagpasyang hakbang ni Philip, naramdaman nila ang kanyang hampas ay nakatulong sa kanila na mailabas ang kanilang galit. Masyadong masarap ang pakiramdam. Agad na naalis ang pinipigilang mood kanina. Mabuti pang bugbugin ang lokong babaeng iyon hanggang mamatay. Masyado siyang walang hiya. Hindi siya karapat-dapat na maging isang ina. Si Martha ay pasuray-suray sa kanyang mga paa. Halos mabaliw siya sa sampal ni Philip. Tinaapan niya ang nag-aapoy na pisngi at tinitigan ang likod ni Philip sa takot at hindi makapaniwala. Talagang sinaktan siya ng lalaking ito. Bukod dito, ang kanyang mga salita at ang tingin sa kanyang mga mata ngayon ay nagpagulong-gulong kay Martha. Matagal na panahon na rin mula nang siya ay bugbugin ni Philip. Nakalimutan na niya kung gaano siya kalupit. Ano, bakit medyo naalala ito? Kinagat niya ang kanyang mga labi, tinitigan si Philip, at pinagalitan siya ng may labis na sama ng loob. Mabuti para sa iyo, Philip. How dare you hit me? Ako ang iyong biyenan. Ang aking anak na babae ay sumasailalim sa emergency rescue ngayon. Pagkasabi niyan, gusto niyang sumugod at labanan si Philip. Gayunpaman, sinulyapan lang siya ni Philip. Ang kanyang maitim at malamig na mga mata ay mistulang agila sa langit na naghihintay na sumunggab sa kanyang biktima. Malamig. Isang napakalamig na lamig. Ang takot mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay biglang bumalot sa puso ni Martha at lumakas ng walang hanggan. Walang kamalay-malay siyang napaatras ng ilang hakbang at sumandal kay Charles. Puno siya ng gulat. Ay nako, anong klaseng hitsura iyon? Nakakatakot. Puno ng malamig na pawis ang noo ni Martha, at halos mapaluhod siya. Napansin din ito ni Charles at mabilis na hinayla si Martha. Hininaan niya ang boses niya at pinuna, hindi mo ba mapipigilan ang pagiging unreasonable? Ang aming anak na babae ay sumasailalim pa rin sa emergency rescue ngayon. Bakit mo ginagawa ito? Anak mo pa rin ba ang tingin mo sa kanya? Lumingon si Martha at pinandilatan si Charles. Hindi siya nang ahas na humarap ng gulo kay Philip ngayon ngunit hindi pa rin niya inaasahan ang matandang ito. Isa pa, galit pa rin siya sa pagsampal ni Philip at wala nang mapaglagyan ng frustration. Kaya, tinuro niya si Charles at nagmura, bakit ka nagpapanggap na inosente at magaling na two-shoes? Hindi ko ba ginagawa ito para masiguro ang natitirang bahagi ng ating buhay? Kailangan ba nating umasa sa kanya para suportahan tayo kung may mangyari sa ating anak? Habang sinasabi iyon, galit na itinuro ni Martha si Philip. Napatingin si Charles sa likod ni Philip na nakakunot ang noo. Mabilis niyang hinayla si Martha sa tabi at seryosong sinabi, tama na. Itigil ang paggulo ng mga bagay-bagay. Bakit mo sinasabi ang mga ganyan sa oras na ito? Hindi ba si Philip ang iyong manggang? Kabanata 1928, Smack. Hinampas ni Martha ang kamay ni Charles at malamig na pinarusahan, anak. Anong klaseng manugang siya? Ano ang ginawa niya para sa amin sa lahat ng mga taon na ito? Binigyan ba niya tayo ng magandang buhay? Kunin ang van na iyon halimbawa. Malamang ay ginamit niya ang pondo ng kumpanya para makabili, pero nagbabantay siya sa atin na parang nagbabantay sa isang magnanakaw. Napabuntong hininga si Charles at sinabing, stop talking so much. Tinulungan niya kaming ayusin ang kaso kina Martin at Bernard. Tumawag makinig si Martha at sumigaw, ba? Ano ang silbi niyan? Si Martin at Bernard ay nagtatag ng kanilang sariling kumpanya ngayon. Tsaka bakit ako titigil sa pagsasalita? Noong una, akala ko isa lang siyang walang kwentang talunan. Sino ang nakakaalam na siya ang young master ng isang mayamang pamilya at ang may-ari ng Clark Group na iyon sa Capital City? Kaya naisip ko na mula noon ay kaya kong mamuhay ng mayamang buhay, pero ano ang nangyari pagkatapos noon? Nabangkarote sila at walang kwentang talunan si Philip Clark. Bakit hindi niya sinabi sa amin kung hindi naman siya sira? Bakit umaasa pa rin sa pamilyang Johnston pagkatapos ng pagkabangkarote? Hinahabol lang niya ang kumpanya at mga asset ni Winnie para mabayaran niya ang mga utang niya. Habang nakikinig si Charles, mas lalong umitim ang mukha niya.
Mas naging solemn na ang kanyang boses habang malamig na sinabi, "Tama na, huwag nang magsalita pa." Gayunpaman, ang galit na si Martha ay hindi napansin ang mga emosyonal na pagbabago sa mukha ni Charles sa sandaling ito at patuloy na naglalabas ng kanyang sama ng loob. Anong sapat na? Hindi, at ang pangalawang ina niya. Oo, ang madrasta na iyon ay nagngangalang Jada Wallace. Sino siya sa tingin niya? How dare she yell at me and order me about? Kung hindi dahil mayaman siya, hindi ako matatakot sa kanya. Tingnan mo na lang ang masungit na mukha ni Philip. Dapat ay natalo siya sa pakikipaglaban sa babaeng iyon para sa kapalaran ng pamilya at iyon ang dahilan kung bakit nananatili pa rin siya sa pamilyang Johnston. Kung sasabihin ko, dapat ay hiwalayan na ng ating Winnie ang jinx na ito ng mas maaga. Walang pidgel na nagmura si Martha at nagwisik pa ng Dura. Nang marinig ni Lydia at ng iba pa ang kanyang mga salita, nagalit sila. Si Philip Clark ay isang walang kwentang talunan. Katawa-tawa lang. Si Martha Yates ay talagang hindi alam kung paano bilangin ang kanyang mga pagpapala at walang ideya tungkol sa tunay na lakas o pamana ni Philip. Nabulag talaga siya sa ilusyon na nasa harapan niya. Tama na, hindi mo naman turn para punahin si Philip. Mabibili niya ang buong Upper Creek kung gusto niya. Hindi napigilan ni Lydia ang kanyang galit na hamampas. Ngumisi si Martha kay Lydia, "Young lady, nalinlang ka ba nitong punk? Anong matatamis na salita ang sinasabi niya para ipagtanggol mo siya ng ganito?" Gaya ng inaasahan sa mag-asawang nangangalun niya. "Kung walang mangyayari sa anak ko sa pagkakataong ito, ipapahiwalay ko sila at makakasama mo siya." At ano ito tungkol sa pagbili ng Upper Creek? Bakit hindi bilhin ang buong bansa? Napaawang ang labi ni Martha at nanunuya. Tama na. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw sa buong koridor ang isang dagandong ng galit. Sinundan ng lahat ang tunog at nakita na si Charles Johnston, na noon pa man ay mabuti at tahimik na tao, ay galit na galit sa sandaling ito. Habang nagliliyab ang mga mata, galit niyang tinitigan si Martha at nagngangalit ang mga ngipin. "Oh, Charles, ano bang nangyayari sa'yo?" Napalingon si Martha, nalilito pa rin sa nangyayari. Smack! Nagtaas ng kamay si Charles at sinampal si Martha. Nanginginig sa galit, itinuro niya ang ilong ni Martha at nagmura, "Shrew! Paulit-ulit kitang binalaan na huwag magsalita kay Philip ng ganito. Bakit hindi ka nakikinig? Dapat mayroon kang ilang mga pamantayan. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan?" Natulala talaga si Martha sa sampal na ito. Hindi niya inaasahan na sasampalin siya ni Charles, ilang dekada nang kasama niya sa kama, sa harap ng napakaraming tao. "Charles Johnston, nababaliw ka na ba? Sinaktan mo ako. Kakaltin kita hanggang mamatay." Nena si Martha at akmang kakamo sa kanya ng mga kamay. Hinawakan ni Charles ang mga braso niya at tinulak siya bago siya muling sampelan. Smack! Smack! Dalawang malakas na sampal. Umungol si Charles, "Ikaw ang baliw. Isa kang baliw. Alam mo ba kung sino talaga si Philip Clark?" Kabanata 1929. Sa sandaling ito, si Martha ay sinampal ng kalokohan ng galit na si Charles. Sa pag-aapoy ng kanyang pisngi sa sakit, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-iwas habang nakatingin kay Charles habang nagtatanong, "Ano ang ibig mong sabihin kung sino siya?" "Charles Johnston, nababaliw ka na ba? How dare you hit me? Ako ang asawa mo." Inis na inis si Martha. Nang walang pakialam sa mundo, nahirapan siyang makipaglaban kay Charles. Galit na galit si Charles. Hindi niya kailanman naramdaman ang kanyang asawa ay hindi makatwiran noon. Hindi niya alam kung paano napansin ang kanyang paligid at ang mga tao sa paligid niya. Smack! Muli niya itong sinampal, at ang sampal na ito ay naglalaman ng lahat ng mga frustrations na ibinuhos niya sa kalahating buhay. Natisod si Martha sa sahig dahil sa sampal. Tinakpan niya ang bibig niya. Ilang ngipin na may mga palaman ang natanggal sa sandaling ito, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. "Buhu, mabuti para sa iyo, Charles. Hindi mo lang ako tinalikuran kundi naglakas loob ka pang saktan ako. Tao ka pa rin ba? Ilang dekada na kitang kasama. Ipinanganak ko ang iyong mga anak at pinamamahalaan ang sambahayan. Ngayon, ganito ang pakikitungo mo sa akin." Nalungkot si Martha at umiyak ng malakas. Napaupo na lang siya sa sahig at nagpagulong-gulong. Galit na itinuro siya ni Charles na may masamang tingin at sumigaw, "May lakas ka pa ba ng loob para sabihin yan?
Ano ang nagawa mo para sa pamilyang ito sa nakalipas na 20 taon? Ang iniisip mo lang ay hayaan mo ang iyong anak magpakasal sa isang mayamang pamilya. Ang iniisip mo lang ay kung paano hahaharapin ang iyong mga magulang, ang aming manugang, at ang ama ni Mila. Hindi ka lang aggressive sa kanya, pero balak mo pang lumunin ang mga ari-arian ni Winnie tao ka pa rin ba? Galit na galit si Charles at walang tigil na nagmura. Pagkatapos ng maraming taon, nagkaroon siya ng sapat. Bakit hindi ginamit ng baliw na to ang utak niya? Nang marinig niyang pinagalitan siya ni Charles sa harap ng napakaraming tao, labis na naagrabyado si Martha. Tumayo siya, malakas na tinulak si Charles, at sumigaw, "Charles Johnston, anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ako karapat-dapat na maging ina. Sino ang nagpalaki kay Win ng mahigit 20 taon? Sino ang nagpapakain, nagbihis, at nag-aral sa kanya? Philip Clark, manugang. Isa lang siyang basura. Isang talunan ng tuluyan. At ang ligaw na bastard na iyon. Kung alam ko lang, dapat pinakuha ko si Win para ipalaglag ang bata. Kahit na kailangan ko siyang idroga, dapat nalason ko ang bata sa kanyang tiyan hanggang sa mamatay." Pinayagan ni Charles si Martha na itinulak siya habang hinawakan niya ang mga braso nito at itinulak palayo. Mataimtim niyang sinabi, "Tumahimik ka, hindi makatao. Ikaw ang magiging kamatayan ko. Hiwalayan. Gusto kitang hiwalayan." Napatulala ang lahat sa dagandong na ito. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Martha si Charles na may gusot na buhok at luha sa kanyang mga mata. Pinunit niya ang damit nito at sumigaw, "Anong sabi mo? How dare you mention me divorce? Charles, hindi ka maaaring maging walang puso. Masyado kang malupit." Umiyak at umiyak si Martha. Mariing tinabig ni Charles ang kamay niya at determinadong sinabi, "Magdidiborsyo tayo bukas. Sapat na ako sayo." Nang marinig ito, napaungol si Martha sa galit. Sa sandaling ito, biglang itinulak ang pinto ng operating room. Nagmamadaling lumabas ang isang nurse at nagtanong, "Nandito ba ang mga magulang ni Madam Johnston?" Hahakbang na sana si Philip nang marinig niya ang tanong nito at napatigil siya sa paglalakad. Tinanong niya, "Ano ang mali?" Sa bandang ito, mabilis ding tumigil sina Charles at Martha na nagtatalo. Nagtipon-tipon sila at nagtanong, "Ano ang problema, nurse? Okay lang ba ang anak ko? Kailan siya lalabas?" Sinulyapan ng nurse ang 2 tao sa kanyang harapan at nagtanong, "Kayo ba ang mga magulang ni Madam Johnston?" Mabilis na tumango sina Charles at Martha at tumugon, "Oo, kami nga." Sinabi ng nurse, "Kailangan namin ang iyong dugo para sa pagsasalin ng dugo. Ang bangko ng dugo sa ospital ay wala ng dugo. Ang pasyente ay dumudugo ng husto at iniligtas pa rin." Nang marinig ito, nag-aalalang tanong ni Philip, hindi pa ba siya nasa panganib? Kabanata 1930. Tumingin ang nurse kay Philip at sinabing, "Mr. Clark, ginagawa pa rin namin ang aming makakaya." Sa sinabi nito, tumingin siya kina Charles at Martha at sinabing, "Ano pa ang hinihintay mo? Sige na." Walang pag-aalinlangan, mabilis na sinabi ni Charles, "Sige, pupunta din ako ngayon. Kunin mo hanggat kailangan mo." Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ito, mabilis siyang hinawakan ni Martha. Panay ang tingin nito sa kanya habang hinihila siya sa tabi at mamulong, "Charles, nababaliw ka na ba? Anong ibig mong sabihin baliw ako? Bakit humihila ka eh? Kailangan kong bigyan ng dugo ang anak natin." Hindi mapakali si Charles na magpaliwanag kay Martha at gustong sumama sa nurse. Dahil dito, marahas siyang sinabunutan ni Martha, nilapit sa kanyang tainga, at mamulong, "Magbigay ng dugo. Compatible ba ang dugo mo kay Win? Siguradong baliw ka. Kung gagawin mo ito, mabubunyag ang sikretong itinatago natin sa loob ng maraming taon." Ang kanyang mga salita ay parang martilyo sa puso ni Charles. Nilinggan niya si Martha na kinakabahan, nag-aalangan na magsalita tama. Hindi niya biological child si Win. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Panoorin ba natin ang pagkamatay ni Win doon? Desperado na si Charles ngayon. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Charles at Martha, galit na nagtanong ang nurse, "Kayo ba ang mga magulang ng pasyente o hindi? Bakit nag-aalangan ka pa? Napakakritikal ng kondisyon ng pasyente." May gustong sabihin sina Charles at Martha ngunit hindi nila alam kung paano ito ipapaliwanag. Sa sandaling ito,
lumakad si Philip at sinulyapan sina Charles at Martha. Lumingon siya at tinanong ang nurse, ano ang blood type ng asawa ko? Mabilis na sinabi ng nurse, isang napakabihirang uri ng dugo, renal. Nang marinig ang ganitong uri ng dugo, natigilan si Philip. Marami siyang hindi alam tungkol dito. Gayunpaman, mabilis na tumayo si Hoyt Luther, na nasa gilid. Sa mukha na puno ng pagtataka, nagtanong siya, sigurado ka bang renal blood type ito? Sabi ng nurse na may katiyakan, oo naman. Kung hindi, bakit ko hahanapin ang mga magulang ni Madam Johnston? Ito ay dahil ito ay napakabihirang at ang mga magulang lamang ng pasyente ay magiging eksaktong tugma. Nilingan ni Hoyt si Philip na puno ng takot ang mukha. Anong nangyayari? Alam mo ba itong blood type? Tanong ni Philip. Mabilis na sinabi ni Hoyt, Mr. Clark, ang ganitong uri ng dugo ay napakabihirang. Natuklasan ito noong 19,603. Hanggang ngayon, hindi hihigit sa 100 tao sa buong mundo ang natagpuang may ganitong napakabihirang uri ng dugo. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas, minsan nabasa ko ang isang top secret na ulat na wala pang 10 tao ang may ganitong uri ng dugo sa ating bansa. Tinatawag ng ilang tao ang renal blood type na golden blood, habang ang medikal na larangan ay tinatawag itong treasure, dahil ito talaga ang universal blood. Ito rin ang pinakamahalagang uri ng dugo na nailigtas buhay sa mundo. Ngunit ang problema ay ang mga taong may ganitong uri ng dugo ay maaari lamang magsalin ng renal na dugo kung gusto nilang magsalin ng dugo. Nang marinig ito, naramdaman agad ni Philip ang pag-ikot ng mundo sa kanya. Wala pang 100 tao sa buong mundo ang may ganitong uri ng dugo. Tanging ang uri ng dugo na ito ay maaaring may salin. Paano ito mangyayari? Wala pang 10 tao sa bansang ito. Nilingan niya sina Charles at Martha na parehong gulat na gulat. Napayuko ang dalawa, nawala sa pag-iisip. Hanapin. Magsagawa ng paghahanap sa buong bansa at sa buong mundo para mahanap ang mga taong may ganitong uri ng dugo. Sa lahat ng gastos, sigaw ni Philip. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang cellphone, idinial ang numero ni George Thomas, at nagutos, mag-issue kaagad ng reward notice mula sa pamilya Clark para hanapin ang mga taong may gininto ang dugo, renal blood type. Maghagis ng 1 bilyon bilang gantimpala. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1931. Sa kabilang dulo ng linya, nanginginig si George at mabilis na nagtanong, Young Master, mga taong may gininto ang dugo, renal blood type. Bakit mo sila hinahanap bigla? Hindi mo ari ni George. Alam niya na ito ay isang napakabihirang uri ng dugo. Wala pang 100 katao sa buong mundo ang natagpuang mayroon nito. Bukod dito, wala pang 10 sa bansa. Seryosong sabi ni Philip, kakapanganak lang ni Win at maraming dugo ang nawala. Ito ang blood type niya at kailangan niya itong madalian. Nang marinig ito, natigilan si George, halos mabulunan siya sa sinabi niyang, ano? Ang batang madam ay nanganak nang wala sa panahon. Ito. Paano kaya ito? Young Master, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko kaagad ang reward notice ng pamilya Clark. Bago pa maghanda si George, agad niyang tinawag ang internal number ng pamilya Clark. Agad na mag-issue ng paunawa sa gantimpala sa antas ng S-level ng pamilya Clark upang hanapin ang mga taong may renal na uri ng dugo sa buong mundo. Ano man ang gastos, dalhin sila kaagad sa Upper Creek. Agad na utos ni George. Sa sandaling ito, sa isang maliit na kastilyo sa isang lugar sa loob ng mga hangganan ng pangunahing pamilya Clark sa Arcadia Island. Ito ang puso ng pangunahing pag-deploy ng ari-arian ng pamilya Clark. Sinasakop nito ang isang lugar na 10,000 metro kwadrado. Sa isang sulyap, libu-libong nagtanong accountant, economic analyst, at investment consultant sa mundo ang lahat ay nagtatrabaho dito sa maayos na paraan. Bukod dito, puno ito ng mga advanced na computer at kagamitan sa pagpapakita, pati na rin ang mga instrumento na ipinadala ng mga pangunahing pandaigdigang bangko, na inilagay sa mga gilid ng kalsada. Makikita na ang mga pangunahing pandaigdigang bangko ay hindi masyadong natanggap dito. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Clark ay hindi kailangang magdeposito sa mga bangkong ito. Mayroon silang sariling Clark Bank, na pag-aari lamang ng pamilya Clark. Sa sandaling ito, pagkatapos matanggap ng isang matangkad at sexing babae ang tawag ni George, agad itong sumagot,
Sure, Butler Thomas. Ang S-level na reward notice ng pamilya Clark ay naibigay na. Habang sinasabi niya iyon, mabilis niyang tinapik ang isang bagay sa keyboard gamit ang mga balingkinitang daliri niya. Nagpakita ang screen ng ilang malalaking gininto ang character level reward notice. Sa ibaba nito ay ang nilalaman ng paunawa ng gantimpala. Napakasimple noon. Ang gantimpala $1 bilyong. Ang reward notice na ito ay agad na inilabas. Maraming lihim na platform ng website at ilang organisasyong dalubhasa sa pagtanggap ng mga misyon sa buong mundo ang nakatanggap ng paunawa. Bukod dito, ang reward notice na ito ay agad na lumabas at tumalon sa tuktok ng listahan ng mga gawain sa mga pangunahing platform at organisasyon. Talagang napaka-eye-catching. Ito ang espesyal na kapangyarihan ng pamilya Clark. Ang sinumang nakakita ng paunawa ng gantimpala na ito sa buong mundo ay agad na lumabas upang maghanap ng mga taong may gininto ang dugo. Bumalik sa tabi ni Philip. Pagkatapos niyang tapusin ang tawag kay George, malamig na dumapo ang mga mata niya kina Charles at Martha. Parang may na-realize ang dalawa at patuloy na umiiwas sa kanyang mga mata. Nakakunot ang noo ni Philip habang lumalapit at sinabi sa dalawa, "Sumama ka sa akin." Nagkatinginan sina Charles at Martha bago sila nag-aatubili na sumunod kay Philip sa gilid. Hindi ka nais-nais ang ekspresyon ni Philip. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, sinabi niya, "Alam kong hindi kayo ang tunay na magulang ni Winnie." Sa sandaling sinabi niya iyon, nabalisa sina Charles at Martha. Namutla sa pag-aalala ang mukha ni Martha habang sinasabi, "Philip, stop talking nonsense. What do you mean hindi kami ang biological parents ni Winnie?" Si Charles ay hindi isang mabuting sinungaling at nauutol. "Philip, hindi ito ang iniisip mo." Pagkatapos ay makinig sa kanila, sinulyapan ni Philip ang kanilang mga ekspresyon at nagpapadala ng sinabi, "Alam ko ang lahat tungkol sa pamilya Lovelace." Kabanata 1932. Nang marinig ito, tumahimik sina Charles at Martha. Patuloy na hinihila ni Martha ang manggas ni Charles at tinitigan siya. Nag-isip sandali si Charles at nagtanong, "Paano mo nalaman?" Sagot ni Philip, "Gusto ni Martin Johnston na banta ako at si Win sa insidente ng pamilya Lovelace na kunin ang Beacon Group. Nakipag-usap ako sa kanya at nalaman ang tungkol sa sikretong ito. Sa ngayon, walang ibang nakakaalam maliban sa kanila, kayong dalawa, at ako." Nakahinga ng maluwag si Charles dahil dito. Pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, at tumanggo na sinabing, "Buti naman at hindi niya alam. Kung alam ni Winnie na hindi kami ang kanyang mga biolohikal na magulang, kung gayon." Hindi na nagpatuloy si Charles. Pagkatapos ng lahat, natural na mayroon silang damdamin para sa isang anak na babae na pinalaki nila ng higit sa 20 taon. Tumanggo si Philip bilang pagsang-ayon, malamig na tumingin kay Martha na nag-aalangan na sabihin ang isang bagay, at sinabing, "Tay, tinawagan kita para lang sabihin sa iyo na hindi dapat ipaalam kay Win ang bagay na ito. Dahil pinili mong itago ang ganoong sikreto, panatilihin ito hanggang sa huli at dalhin mo ito sa libingan. Ako na ang bahala sa iba." Tumanggo si Charles at sumagot, "Oo, alam ko, ngunit si Win ay napakasama ng gininto ang dugong iyon. Kahit ako o si Martha ay wala nito. Kami." Umiling si Philip at sinabing, "Mag-iisip ako ng paraan." Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Biglang tanong ni Martha, "Philip, sinabi mo lang ba nagagastos ka ng $1 bilyon bilang pabuya sa gininto ang dugong iyon? Saan ka nakakuha ng ganoon kalaking pera?" Nang marinig iyon, pinandilatan siya ni Charles at sinabing, "Ano ang gusto mong gawin?" Bulong ni Martha, "Wala akong ginagawa. Gusto ko lang malaman kung may pera siyang pambayad. Kung ito ay isang panloloko, ang aming anak na babae ay magdurusa." Hindi kumibo si Philip at umalis nang hindi lumilingon. Mabilis na sumunod si Charles ngunit si Martha ay nanatiling mag-isa. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-alinlangan, sa wakas ay tumakbo siya sa banyo, kinuha ang kanyang mobile phone mula sa kanyang bag, nagdial ng numero, at palihim na sinabing, si Win ay nanganak nang wala sa panahon ngunit siya ay dumudugo ng husto at nangyari ng pagsasalin ng dugo. Sino sa inyo ang may gininto ang dugo? Sa kabilang dulo ng telepono, isang malamig na boses ng babae ang nagtanong ng kahinahinalang, napaaga ang panganganak at mabigat na pagdurugo. At gintong dugo ang nasa ibabaw niyan. Kasabay nito,
sa isang 5-star luxury suite sa Upper Creek. Isang gwapong lalaki ang tamad na nakahiga sa sofa sa sandaling ito, na may hawak na Desert Eagle sa kanyang kamay. Pinahihit niya ito gamit ang kanyang mga daliri nang walang tigil. Siya ay may mahusay na tinukoy na mga kilay, isang mataas na espiritu na kilos, at mga mata na parang malamig na talam. Katabi niya ang isang matangkad na babae na nakasuot ng itim na masikip na damit. Ang kanyang tuwid at balingkinitang mga binti ay mahigpit na ikinapit habang nakatayo sa harap ng malaking French window. Nasa dibdib niya ang isang braso habang ang isa naman ay may hawak na telepono. Ang kanyang mahabang kayumangging buhok ay nakatali sa isang nanakapusod, na nagpapakita ng kanyang lubhang kaakit-akit na figurine na may perpektong hugis S na kurba. Siya ay may mga maislan na katangian. Sa ilalim ng kanyang mahahabang pilak mata, isang pares ng malalaking mata na kasing kislap at kaakit-akit ng mga alahas ang napuno ng sorpresa. Sa ilalim ng kanyang mataas na ilong ay isang pares ng maapoy na pulang labi. Malumanay niyang sinabi, "Okay, naiintindihan ko. Haharapin ko ito." Sa sinabi nito, pinagsalubong ng babae ang kanyang mahubog na kilay, lumingon sa gwapong lalaki na nakahiga sa sofa sa tabi niya, at sinabing, "Shane, may nangyari na kay Win. Siya ay nanganak nang wala sa panahon at dumudugo ngayon. Kailangan niya ng gininto ang dugo." Matamlay na naginat si Shane Lovelace at umupo sa sofa. Ilang beses niyang kinatok ang kanyang leeg at itinulak ang Desert Eagle sa likod ng kanyang baywang. Pagkatapos, tumayo siya, inilagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, at mahinang sinabi, "Pupunta ako." Kabanata 1933. Bumangon si Shane at hindi pa nakakadalawang hakbang ng malamig na sinabi ni Cleo Lovelace sa likod niya, "She has golden blood just like you." Sa mundong ito, bukod sa ilang tao mula sa pamilya Lovelace, ang mga may gininto ang dugo ay mga byproduct ng mga nabigong eksperimento. Dapat mong maunawaan ang kahalagahan ng mga taong likas na ipinanganak na may gininto ang dugo sa aming pamilya Lovelace. Napabuntong hininga si Shane, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, at mahinang sinabi, "Alam ko. Sa totoo lang, gusto ko talagang matikman ang gininto ang dugo nitong pinsan ko. Gusto kong malaman ang kalidad ng gininto ang dugo na mayroon siya." Habang sinasabi niya iyon ay dinilaan ni Shane ang kanyang labi na may kasamang masamang ngiti. Nang marinig iyon, nagsalubong ang mahubog na kilay ni Cleo habang malamig na sinabi, "Hindi mo talaga magagawa iyon. Kung tutuusin, pinsan mo siya. Siya ay gumaganap ng isang mahalagang bahagi sa susunod na plano ng aming pamilya Lovelace. Kung may mangyari man sa kanya, hindi ka ililigtas ng mga matatanda sa pamilya." Lumingon si Shane, isang malamig na ngiti ang lumabas sa gilid ng kanyang mga mata. "Aniya, Cleo, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Nagbibiro lang ako." Nagtaas ng kilay si Cleo. Tiningnan niya ang masamang tingin sa mukha ni Shane at sinabing, "Pumunta ka at bumalik ka kaagad. May mga susunod pa tayong gagawin. Ang iyong kinaroroonan ay hindi dapat malantad sa pamilya Clark." Nagtaas ng kilay si Shane at nagkibit-balikat na sinabi, "Baka hindi pwede. Nakalimutan mo na ba ang kanyang asawa ay ang iyong master ng pangunahing pamilya Clark? Sigurado tayong magkikita kung pupunta ako doon ngayon. Baka pagdating ng panahon, may mangyayaring interesante sa atin." Nagdilim ang mukha ni Cleo nang marinig iyon at sinabing, "Kahit ano pa, kailangan mong tiisin. Kung maglakas loob kang gumawa ng padalos-dalos, hindi kita bibitawan." Nagkibit-balikat si Shane at ibinuka ang kanyang mga kamay habang inosenteng sinasabi, "Okay, makikinig ako sa iyo." Pagkatapos noon ay lumabas na ng suite si Shane. Nang makita ang pag-alis ni Shane, nakaramdam pa rin ng pagkabalisa si Cleo at sinabi sa bantay sa pintuan, "Sundan mo ang pangalawang iyong master. Kung may nangyaring hindi inaasahan, pigilan mo siya." Ang bantay sa pintuan ay agad na yumuko ng may paggalang at sinabi, "Oo, miss." Bumalik sa ospital ng mga babae. Sa oras na ito, lumabas ng banyo si Martha. Sinulyapan niya si Philip at ang iba pang mga tao na nagkukumpulan pa sa labas ng pinto ng operating room. Huminga siya ng malalim habang naglalakad palayo. Nang makarating siya sa harapan ay palihim niyang hinayla si Charles. Palihim niyang sinulyapan si Philip habang tinanong si Charles sa mahinang boses, "Charles, hindi mo ba naisip na mukhang nakakatakot si Philip kanina?"
Sinabi pa niya na magbibigay siya ng reward na $1 bilyong para sa sino mang makakahanap ng taong may gininto ang dugo. Saan siya nakakuha ng ganoong klase ng pera? Hindi naman siya pwedeng magbiro, diba? Kung walang ibang paraan, makikipag-ugnayan ako sa pamilya Lovelace. Bagamat wala na ang mga magulang ni Win, dapat may iba pang may gininto ang dugo sa pamilya Lovelace. Kumunat ang noo ni Charles sa sinabi ni Martha at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito. Dapat tayong magtiwala kay Philip tungkol dito. Hindi mo lang makita ng malinaw ang sitwasyon. Isipin mo ang iyong sarili. Matagal nang iba ang manugang natin sa dati pero hindi mo lang nakita. Tumaas ang kilay ni Martha at hinayla si Charles habang nagtatanong, hoy, hindi pwede ito. May nakatagong kahulugan sa iyong mga salita. Anong ibig mong sabihin na iba siya sa dati? Hindi ba siya ang parehong bankrupt na young master? Ano kaya ang galing sa kanya? Kahit $1 bilyong ang sinasabi niya ngayon. Sa tingin ko ito ay isang maling paggamit lamang ng mga pondo ng Beacon. Hindi naniniwala si Martha na may kakayahan si Philip sa anumang bagay. Ang lahat ng alam niya tungkol kay Philip ay batay sa kanyang pag-asa kay Win. Siya ay isang pinananatiling tao lamang. Gayunpaman, pinandilatan siya ni Charles at sinabing, hindi ka talaga mababawi. Isipin mo na lang, pagkatapos ng napakaraming pangyayari, sino ang naglutas ng mga ito para sa atin sa bawat oras? At ang ilang mga krisis na kinakaharap ng Beacon, sino ang nakalutas sa kanila sa likod ng mga eksena? At tingnan mo na lang ang mga taong nakatayo dito. Sino sa kanila ang isang ordinaryong tao? Ang isang iyon ay si Theo Xander, ang underground dragon ng Riverdale. Hindi mo ba siya nakikilala? Ang isang iyon ay si Hoyt Luther. Siya ang direktor ng Upper Creek Chamber of Commerce. Nakita ko siya sa dyaryo kanina. At iyong binibini, ang pinagbintangan mo na kalaguyo ni Philip. Anak siya ng pamilya Jensen, isang pamilya ng pambansang martial arts. Hindi nagtagal, iniulat din ng TV ang pamilya Jensen ng pambansang martial arts. Iniisip mo lang ang pera sa buong araw at lubusang nalinlang. Hindi kasing simple nang iniisip mo si Philip Clark. Nang marinig iyon, tumingin si Martha at biglang tumibok ang kanyang puso. Ito, Charles, huwag mo akong takutin. Kilala ko si Theo Xander. Akala ko nandito siya para purihin tayo dahil sa anak natin. Natarante si Martha. Matapos marinig mula kay Charles at tingnan mabuti, napansin niyang nakatayo ang mga taong ito sa likuran ni Philip sa magkabilang gilid. Tila natatakot silang humakbang pasulong. Kabanata 1934. Paano ito naging posible? Ganyan ba talaga si Philip? Nang makita ni Charles sa wakas ay may napagtanto si Martha, huminga siya at sinabing, dapat mong pag-isipan ito, maingat at itigil ang pagiging hindi makatwiran. Kung hindi, pagkatapos ng lahat, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. Talaga, hindi, paano siya magiging napakalakas? Nagpanik si Martha, ang kanyang mga braso at binti ay kagagaling lang kanina. Kung kapareho talaga ng sinabi ni Charles, paano siya mabubuhay habang buhay? Sa pag-iisip nito, mabilis na hinawakan ni Martha si Charles at sinabing, Charles, kung ganito talaga, dapat mong sabihin sa akin ang magandang salita. Hindi ko siya tinatrato ng maayos sa mga nakaraang taon. Napabuntong hininga si Charles at sinabing, so alam mo ba na hindi mo siya pinakitunguhan ng maayos nitong mga taon? Pagkasabi nun ay nag-wave na siya ng kamay at naglakad palayo. Malungkot na sumunod si Martha sa likuran. Sa sandaling ito, muling lumabas ang nurse at nagtanong, Mr. Clark, pwede ba tayong kumuha ng dugo sa mga magulang ni Madam Johnston? Hindi na kami makapaghintay. Nanganganib ang buhay ng pasyente. Sinulyapan ni Philip sina Charles at Martha sa likuran niya. Nag-aalala rin niyang sabi sa nurse, maghintay ka pa. Malapit na tayong kukuha. Sa oras na ito, isang kiddish na boses ang umalangaw mula sa gilid. Nurse, pwede bang kunin mo ang dugo ko? Baby ako ni nanay. Pwede bang gamitin ni nanay ang aking dugo? Tumayo si Mila sa harap ng nurse. Ang kanyang maliit na makatarungang mga braso ay humawak sa pantalon ng nurse habang kinukusot niya ang kanyang malalaking matingkad na mata. Naantig ang lahat sa tagpong ito. Binuhat ni Philip si Mila, tinapik ang kanyang ilong, at sinabing, masyado ka pang bata, kaya hindi namin makuha ang iyong dugo. Huwag kang mag-alala, may hinahanap na ako.
Malapit na tayong kumuha ng dugo. Magiging maayos din si Mama. Nagpout si Mila. Ang mga luhang parang perlas ay biglang bumagsak mula sa kanyang mahamag na mga mata habang siya ay humahagulgol. Tatay, gusto ko si Nanay. Gusto ko si Mama. Niyakap ni Philip si Mila at inaliw siya. Sa pagkakataong ito, biglang nagring ang phone niya. Tiningnan niya ang caller ID at si George Thomas iyon. Hello, hanap mo na ba? Mabilis na sinagot ni Philip ang tawag at nagtanong. Sa kabilang dulo ng linya, sabi ni George, Young Master, nakita namin. May ilang gininto ang dugo sa bansaway. Naipadala ko na ang Senior 71 Reconnaissance Plane at agad itong ipapadala sa Upper Creek. Tatagal ito ng halos 1 minuto. 10 minuto. Nilingan ni Philip ang nurse at nagtanong, tatagal pa ng 1 minuto bago makarating. Umiling ang nurse at sinabing, Mr. Clark, hindi natin kayang bayaran ang 5 minutong pagkanta. Kung hindi, ang pasyente. Nang marinig iyon, natarante si Philip at natigilan din ang iba. Kahit na si Philip ang nanguna at natagpuan ang gininto ang dugo, aabutin pa rin ng 10 minuto upang maihatid ito mula sa bansaway sa pinakamabilis na fighter plane. Ano pa ang maaaring gawin ngayon? Posible bang si Win? Ang lahat ay hindi nang ahas na isipin. Sa sandaling ito, maririnig ang mga yabag ng paa sa kabilang bahagi ng koridor. Sinabayan pa ito ng matamlay at mayabang na boses ng lalaki. Hehe, nandito na lahat. Sakto naman na nandito ako. Magpapakilala ako. Ang pangalan ko ay Shane Lovelace. Kabanata 1935. Nang marinig ang mahina at masamang boses na ito, lahat ay tumingin sa direksyon. Ito ay isang gwapong lalaki na may angular features, at siya ay nakangiti ng malamig. Habang ang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon, lumakad siya ng dahan-dahan at mapang-asar. Nang makita ni na Martha at Charles ang lalaking ito, kitang-kita ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Halata sa mga mukha nila ang takot at pangamba. Kumunat ang noo ni Charles at agad na pinandilatan ng malamig na tingin si Martha sa tabi niya. Tanong niya sa mahinang boses, bakit siya nandito? Tinawagan mo ba siya? Kinakabahan din si Martha habang bumubulong, ano pa bang magagawa ko? Ang pamilyang Lovelace lang ang makakaligtas kay Winnie ngayon. Gusto mo bang may makitang mangyari kay Win? Napabuntong hininga si Charles sa sinabi ni Martha, nakaramdam siya ng kawalan. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa ni Martha sa sitwasyong ito. Sa kabilang banda, napakunot ang noo ni Philip nang bumagsak ang nagyayelong tingin niya kay Shane na naglalakad palapit sa kanya. Shane Lovelace, isang miyembro ng pamilya Lovelace. Bakit siya nandito? Inilibot ni Philip ang kanyang tingin sa paligid. Nang makita ang ekspresyon ni Martha, halos nahulaan niya ang nangyari. Sa pagkakataong ito, nakalapit na si Shane. Nang damako ang kanyang mga mata kay Philip, dinala nila ang matinding panlalamig at layuning pumatay. Gumapang sina Theo at Victor mula sa ilalim ng pile. Hindi nila naramdaman ang malakas na hangarin na pumatay at nanlamig ang gwapong lalaki. Agad namang sumugod ang dalawa. Agad na pinalibutan si Shane ng 12-dosenang bodyguards na naka-black suit na nagbabantay sa koridor. Sino ka? Paano ka nakapasok? Galit na sigaw ni Victor. Ang lugar na ito ay dapat na nasa ilalim ng mahigpit na lockdown. Paano nakapasok ang lalaking ito? Bahagyang damilat ang mga mata ni Shane habang nanunuya ito ng nakakatakot. Hehe, paano ako nakapasok? Kakalakad ko lang. I have to say na hindi masyadong magagaling ang mga tao sa labas. Masyado silang mahina. Umiling si Shane na may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, maraming bodyguard na puno ng dugo ang sumugod mula sa pinto at sumigaw, Master Bell, may nangyari. Isang lalaki ang nasugatan ng higit sa 100 sa amin at pumasok. Bago pa matapos magsalita ang bodyguard ay nakita niyang pinalilibutan si Shane sa loob. Para siyang nakakita ng multo, tinuro niya si Shane at sumigaw, Master Bell, siya na po. Masyado siyang freakish. Mukhang seryoso si Victor habang nakikipagpalitan ng tingin kay Theo. Sa oras na ito, isang tuloy-tuloy na daloy ng mga bodyguard na nakaitim na suit ang bumuhos sa pintuan. Lahat sila ay puno ng dugo at may hawak na armas sa kanilang mga kamay. Mabilis na sinangga ni Theo si Philip at ang iba pang nasa likuran niya, na nagsasabing, Mr. Clark, umalis ka muna. Pipigilan natin siya.
Sa sandaling ito, ang tungkulin at misyon ni Theo ay protektahan ang kaligtasan ni Philip. Malamig na tumingin sa paligid si Shane at nakangiting sinabing, "Hehe, hindi ko pa kalaban ang mga mortal na katulad mo." Sa sinabi nito, tinitigan niya si Philip at sinabi, "Kung gusto mong iligtas ang iyong asawa, sabihin mo sa kanila na lumayo sa daan." Malamig ang mga mata ni Philip habang pinagmamasdan si Shane ng seryoso. Ito ay tumagal ng 1 minuto. Ikinaway ni Philip ang kanyang kamay at sumigaw, "Umalis ang lahat." Gusto siyang kumbansihin ni Theo at Victor ngunit nang makita nila ang ekspresyon ni Philip ay ikinaway nilang dalawa ang kanilang mga kamay at naghiwalay ang mga taong nagtatrabaho sa kanila. Gayunpaman, nanatiling nakatutok ang kanilang mga mata kay Shane. Hanggat ang kabilang partido ay gumawa ng hakbang, sila ay magdudugtong upang protektahan si Mr. Clark at ang kanyang pamilya hanggang sa kanilang kamatayan. Ngumuso si Shane at lumapit kay Philip. 2 hakbang lang ang pagitan ng dalawa. Nagkatinginan sila sa mata. Kabanata 1936. Malamig na tinitigan ni Shane si Philip. Tila nagkaroon ng espesyal na magnetic field at sa pagitan ng dalawa. Sa unang tingin, para silang mortal na magkaaway. Ibang-iba talaga ang tagapagmana ng pamilya Clark. Ang iyong katawan ay naglalaman ng kapana-panabik at kasiya siyang amoy. Hindi ko talaga maiwasang hindi ka gustong ilayo, pahirapan ng dahan-dahan, at gawing test subject kita. Puno ng kalasinggan ang mukha ni Shane, at nakikita ang mga mata nito na parabang pinagpapantasyahan ang isang bagay na lubhang kapana-panabik. Ang isang napakahusay na pang-eksperimentong paksa na tulad mo ay tiyak na lalampas sa mga panahon at mabigil sa maraming tao. Nakakunot ang noo ni Philip habang nakatitig kay Shane, hindi niya lubos maisip kung ano ang sinasabi niya. "May gintong dugo ka ba?" Malamig na tanong ni Philip. Tinaas ni Shane ang kanyang kilay at sinabing, "Oo, ano ang tungkol dito?" Nanlamig ang mga mata ni Philip habang nagtatanong, "Ano ang iyong mga kondisyon?" Napangiti si Shane at nag-isip sandali. Napatingin siya kay Mila na nakahawak sa pantalon ni Philip, tumingkayad, at inabot ang kamay para hawakan ang ulo ni Mila. Gayunpaman, tila napakalaban ni Mila sa kakaibang lalaking ito sa kanyang harapan at nagtago sa likod ng mga binti ni Philip. Ang kanyang makatarungan at mabilog na mga braso ay humawak ng mahigpit sa mga binti ni Philip. Dumilim din ang mukha ni Philip habang pinagtataguan niya si Mila sa likuran niya. Bahagyang tumawa si Shane at bumangon. Seryoso niyang tinignan si Philip at sinabing, "May isang kondisyon pero hindi ko pa naiisip. Makikipag-ugnay ako sa iyo muli kapag naisip ko ito." "Paano naman?" Nakakunot ang noo ni Philip habang iniisip iyon at sumagot, "Okay." Natawa si Shane habang sinusulyapan muli si Mila na nagtatago sa likod ni Philip at sinabing, "Sayang ang variant niya. Inaasahan ko ang pagtanda mo." Pagkatapos noon, humakbang si Shane, may sinabi sa nurse, at pumasok sa loob. Sa labas ng operating room, napaka-unpleasant ng mukha ni Philip. Napatingin siya sa nahihiyang si Mila sa kanyang mga binti at patuloy na iniisip ang sinabi ni Shane. Variant. Ano ang ibig sabihin noon? May problema ba kay Mila? Tumangala din si Mila kay Philip gamit ang matingkad nitong mga mata at sinabi sa kanyang parang bata, "Tay, natatakot ako." Mukhang demonyo ang lalaking iyon ngayon lang. Lumuhad si Philip at hinaplos ang ulo ni Mila. Pagkatapos, hiniling niya kay Lydia na alagaan siya sandali. Habang nag-iisip, dinial niya ang numero ni Fennel. Wala na si Fennel sa Upper Creek. Umalis siya sa gabi, na nagsasabi na may kailangan siyang harapin, ngunit hindi siya nagbigay ng anumang detalye. Dumaan ang tawag at medyo maingay sa kabilang dulo. Lahat ng uri ng hindi maintindihang wika ay maririnig, at tila may ipinagdiriwang sila. "Nasaan ka?" tanong ni Philip. Sa kabilang dulo ng telepono, sumigaw si Fennel, "Nasa Las Vegas ako." "Anong meron?" Tumabi si Philip at nagtanong, "Ano ang alam mo tungkol sa gininto ang dugo at sa pamilyang Lovelace?" Natigilan sandali si Fennel habang nagtanong siya, "Kilala mo ba ang pamilyang Lovelace?" Sa sandaling marinig ni Philip ang tono ni Fennel, napagtanto niyang hindi ganoon kadali ang pamilyang Lovelace na ito. "Nagpunta kami ni Winnie para sa isang pregnancy check-up kaninang umaga at nakilala namin ang isang pagtatangkang pagpatay. Napaaga si Winnie sa panganganak at dumanas ng matinding pagkawala ng dugo. Siya ay sinubak na may gininto ang dugo.
Hindi siya ang biological na anak ni Charles Johnston at Martha Yates, ngunit ang nabubuhay na ulila ng pamilya Lovelace na lumisan mula sa bansa mahigit 20 taon na ang nakalilipas ngayon. Siya ay nangyari ng gininto ang dugo at isang lalaki na nagngangalang Shane Lovelace ay narito. Inilarawan ni Philip ang mga detalye ng mga kaganapan sa madaling sabi habang nagtanong, gaano karaming alam ang tungkol sa pamilya Lovelace? Sino itong Shane Lovelace? Kabanata 1937. Katahimikan ang bumalot sa kabilang dulo ng telepono bago sinabi ni Fennel sa galit at seryosong tono, "The Lovelace is a family that you absolutely cannot touch or associate with." Ang pamilyang ito ay nakikibahagi sa iba pang mga eksperimento na lumalampas sa limitasyon ng moralidad at katawan ng tao. Noon, ito ay dahil ang pamilya Lovelace ay lihim na nagsagawa ng mga eksperimento sa mga tao at lumabag sa isang bawal na pag-iral at pamantayan sa kaguluhan na sumire sa kanilang buong buo. Ang pamilya Lovelace ay napako sa haligi ng kahihiyan. Bilang isang pamilya, wala silang tamang pag-iisip at masasabing pamilya ng mga makasalanan sa bansang ito. Gayunpaman, mayroon ding 3 paksayon sa loob ng pamilya Lovelace. Mayroong isang radikal na paksayon na nakikibahagi sa iba pang mga eksperimento na lumalampas sa secular na mga kahulugan at moralidad, isang neutral na paksayon sa isang neutral na posisyon na hindi kailanman nagtatanong o nagmamalasakit sa anumang bagay, at ang konserbatibong paksayon na palaging sumasalungat sa iba pang mga eksperimento at aktibidad ng tao ng pamilya Lovelace. Ito rin ang paksayon na dumanas ng pagsubok mahigit 20 taon na ang nakalilipas at lahat ng miyembro ay binansagan bilang mga depekto ng bansa. Maraming sinabi si Fennel at sa wakas ay nananjes, ang paksayon na palaging nakatayo sa landas ng katwiran ay naging biktima ng pamilya Lovelace. Ang bagay na ito ay nabaon sa alabok sa loob ng maraming taon. Nagkataon lang nalaman ko ang tungkol dito sa isa sa mga sikretong file ng Nonagon. Matapos makinig, hindi mapatahimik ni Philip ang kanyang emosyon sa mahabang panahon. Napakaraming sikreto pala ng pamilya Lovelace. Sa 3 paksayon sa isang pamilya, ang paksayon na laging nagtataguyod ng katarungang moral ay ang inakusahan ng pagtataksil. Habang iniisip ito, tinanong ni Philip, sino ang nagpasya sa kasong ito noon? Natahimik sandali si Fennel na parang nag-aalangan na magsalita at sa halip ay nagtanong, sigurado ka bang gusto mong malaman? Sagot ni Philip, si Win ang asawa ko. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya at sa mga gawain ng pamilya Lovelace. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Fennel, ang pagtalikod ng pamilya Lovelace ay pinagsama-samang desisyon ng ilang mga tao sa bansa noong panahong iyon. Sa pagkakaalam ko, nandyan ang Alliance, ang Gentleman Court, ang Nonagon, at ang pamilya Clark. Pumalakpak. Nang marinig ito, kinilig si Philip. Ang pamilya Clark. Paano ito mangyayari? Hindi makapaniwala si Philip. Napakaraming impormasyon sa mga salita ni Fennel. Kung ang pamilya Clark ay kasangkot sa higit sa 20 taon na ang nakakaraan, maaaring siya lang. Sinasabi mo bang kasali rin ang tatay ko? Philip ng mukha ay unsettled, at hinaan ang kanyang boses upang magtanong. Tumango si Fennel at sumagot, naka-record sa secret file na kasama rin ang tatay mo sa conviction ng Lovelace family noon. Gayunpaman, pinuntirya nila ang radikal na paksayon ng pamilya Lovelace. Kung bakit ang konserbatibong paksayon ay napuksa sa huli, wala akong ideya kung ano ang nangyari sa pagitan. Baka yung mga kasali lang noon ang makakaalam. Ang mga mata ni Philip ay mataimtim, at ang kanyang ekspresyon ay napakasama. Ang pamilya Clark ay talagang sangkot sa insidente ng pamilya Lovelace noon. Bigla niyang hindi alam kung paano hahaharapin si Win. Matapos huminga ng malalim, nagpatuloy si Philip sa pagtatanong, ano ang espesyal sa gintong dugo? Sumagot si Fennel, ang gininto ang dugo ay isang bagong uri ng dugo na nakuha ng pamilya Lovelace sa isa sa kanilang mga eksperimento sa tao. Kung tungkol sa function, walang nakakaalam. Makatitiyak lang tayo na ang Lovelaces ay isang pamilyang may mahabang kasaysayan. Nagsasagawa sila ng iba pang mga eksperimento sa katawan ng tao na may pagkahilig sa ebolusyon ng dugo. Ang gininto ang dugo ay ang pinakamataas na antas ng mga resulta mula sa mga eksperimento ng pamilya Lovelace. Naglalaman ito ng espesyal na lakas at makapangyarihang mga gene. Golden blood ang resulta ng mga eksperimento ng pamilya Lovelace. Mukhang nagulat si Philip.
Anong kalokohan ang ginagawa nitong pamilyang Lovelace? Ano ang kanilang layunin? Sa kabilang dulo ng telepono, sinabi ni Fennel, walang hihigit sa 100 tao na may gininto ang dugo sa mundo. Sa kanila, tanging ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Lovelace ang karapat-dapat na magkaroon ng pinaka-espesyal na gininto ang dugo na may pinakamataas na kapangyarihan, mga Jinn. Tulad ng para sa iba pang may gininto ang dugo na kumalat sa buong mundo, bagaman mayroon din silang gininto ang dugo, hindi sila masyadong kapaki-pakinabang. Maliit na bilang lamang ng mga test subject ang makakapaggising sa espesyal na kapangyarihan at mga Jinn na nakapaloob sa kanilang gininto ang dugo. Kabanata 1938. Nang marinig ito, mas naging malungkot ang ekspresyon ni Philip. Yung tinatawag na Golden Blood ay eksperimento lang ng Lovelace family. Talaga bang nangyari iyon? Siya nga pala, may kilala akong mga taong may gininto ang dugo at nagising ang espesyal na kapangyarihan at mga Jinn sa dugo. May isa sa Nonagon, isa sa 12 Sacred Hall ng Kanluran, at isa sa mga Supremes, malungkot na dagdag ni Fennel. Ano ang espesyal sa mga taong may gininto ang dugo? Huminga ng malalim si Philip at nagtanong. Saglit na nag-isip si Fennel habang sinabing, ang tanging taong may gininto ang dugo na talagang nakilala ko o nakalaban ko sa totoong diwa ay ang mula sa Nonagon. Dati siyang hari ng mga disipulo sa ikalimang sona, pati na rin ang aking hinalinhan sa paghahari. Boom! Ang kanyang mga salita ay sumabog sa isip ni Philip. Ang dating hari ng mga alagad, at ang ikalimang sona noon. Nakakakilabot iyon. Bigla, tila naisip ni Philip ang isang posibilidad sa likod ng pag-iral ng pamilya Lovelace. Ang kanilang layunin ba ay ang pinto? Okay, I get it, sagot ni Philip bago niya ibinaba ang telepono. When he was about to end the call, Fennel suddenly added, nga pala, dapat mag-ingat ka kay Shane Lovelace. Bago ako bumalik, mas mabuting huwag kang magkaroon ng kahit anong hiwalay na pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang taong ito ay hindi gaanong simple kaysa sa iyong iniisip. Natatakot ako na ang kanyang lakas ay malamang na hindi mas mababa sa akin. Biglang nagsikip ang mga pupils ni Philip. Ang lakas ni Shane ay hindi mas mababa sa Fennel's. Matapos ipon ang kanyang emosyon, tumalikod si Philip at naglakad papunta sa pintuan ng operating room. Sa sandaling ito, nagmamadaling tumakbo si Ethan na nanlamig ang mukha at sinabing, Philip, ano ang problema ng aking hipag? Nilinga ni Philip si Ethan at tinanong, saan ka nang galing? Sumagot si Ethan, nang umalis ako sa hotel kaninang umaga, may nakita akong taong palihim na naglibot sa hotel, kaya hinabol ko sila at nahuli ko ang kanilang mga lalaki. Pagkatapos ko silang tanungin, napagtanto ko na sila ay mga dayuhang puwersa. Ano ang alam mo? Tanong ni Philip. Umiling si Ethan at sinabing, mga Death Warrior sila. Kumuha sila ng lason bago ako makapagtanong sa kanila ng anuman. Naging tense ang ekspresyon ni Philip. Natatakot siya na ang bagay na ito sa pagkakataong ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Sino nga ba ang gumagawa ng hakbang laban kay Win? Bakit nila ito ginagawa sa kanya? Hindi nagtagal, muling nagring ang telepono ni Philip at galing ito kay Rick Davenport. Sa kabilang dulo ng telepono, halatang humihingal si Rick habang sinasabi niya, Young Master, matagumpay ngunit nakapasok ako sa kastilyo ay nag-aksaya ako ng kaunting oras. Maaaring hindi ka maniwala, ngunit ang nakikita ko sa loob ng kastilyong ito ay talagang isang karanasan sa pagbukas ng mata para sa akin. Tinanong ni Philip, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Rick, ang kastilyong ito ay kabilang sa pamilya Rothschild ngunit ang may-ari na nananatili rito ay isang babae mula sa ating bansa. Kilala mo siya. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Philip at malamig na nagtanong, I know her. Sino ang kabilang partido? Sa sandaling ito, si Rick ay nagtatago sa isang marangyang kwarto sa isang lugar sa kastilyo. Nakatingin siya sa babaeng nasa kwarto na naghuhubad ng bathrobe at naghahanda para maligo ng rose petal. Napaka-perpekto talaga ng kanyang figure. Masasabing malademonyo ang kanyang balat at figure. Tumingin ng mabuti si Rick at sumagot, Rachel Clark. Kabanata 1939. Nang matapos magsalita si Rick ay biglang napansin ni Rachel na nakalubog sa bathtub na may nagtatago sa likod ng mga kurtina. Nilinggan niya ang kanyang ulo at malamig na sumigaw, sino nandoon?
Bigla siyang tumayo mula sa tubig na may splash at mabilis na kinuha ang pulang bathrobe na nakasabit sa isang gilid. Ibinalot niya ito sa kanyang maselang katawan. Kaagad pagkatapos, kinuha niya ang isang silver cherry blossom pistol mula sa isang side drawer. Walang sapin ang paa, naglakad siya papunta sa mga kurtina ng bintana na may malamig na mga mata. Sa sandaling ito, puno ng kaba si Rick habang nagtatago sa likod ng mga kurtina. Damn it, nadiskubre siya habang nakasilip. Ano ang dapat niyang gawin? Ito ay apurahan. Agad niyang ibinaba ang telepono habang mabilis na inilibot ang kanyang mga mata sa paligid. Naghahanap siya ng pagkakataon para makatakas. Swish! Biglang bumukas ang mga kurtina sa kanyang harapan at may hawak na pistol sa pagitan ng mga kilay ni Rick. Basang-basa ang buhok ni Rachel ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang nakakamanghang kagandahan. Bahagyang yumuko ang mga sulok ng kanyang bibig, na nagpapakita ng malupit na pagngisi. Itinagilid niya ng kaunti ang kanyang ulo habang sinasabing, "Get out." Walang pagpipilian si Rick kundi itaas ang kanyang mga braso sa posterin ng pagsuko. Lumabas siya mula sa likod ng mga kurtina na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, "Hoy pretty, mag-ingat ka. Ang baril na ito ay madaling pumutok. Sa bagay gwapo naman ako. Kung mamamatay ako ng ganito, maraming dalaga ang iiyak." Ngumuso si Rachel at sinabing, "Maaari bang ituring na gwapo ang isang tulad mo na sumilip sa mga babae sa shower?" Rick pursed his lips and shrugged as he said, "Nasa maling lugar lang ako sa maling oras. Ako ay walang iba kundi isang maliit na magnanakaw. Huwag mo akong sisihin dyan. Bakit hindi mo ako pakawalan?" Hinawakan ni Rachel ang cherry blossom pistol gamit ang dalawang kamay. Nakaturo sa gilid ang nguso ng baril habang malamig na sinabi niya, "Cut the crap and get over there." Walang magawa, itinaas ni Rick ang kanyang mga braso at dahan-daang naglakad papunta sa bathtub. Sumunod si Rachel na may masamang ngiti sa kanyang mukha at sinabing, "Tanggalin mo ang iyong mga damit." "Tanggalin mo ang damit ko." Nagulat si Rick, may pagtataka sa kanyang mukha, sinabi niya, "Ang ganda, hindi ako yung tipo ng tao na iniisip mo, hindi mo ba naisip na medyo mabilis akong maghubad ng damit ngayon? Dapat nating dahan-dahan." Bang! Sinipa siya ni Rachel at sinabing, "Tanggalin mo na lang ang damit mo at putulin mo na ang kalokohan." Isang lamig ang bumungad sa gilid ng mga mata ni Rick. Dahan-dahan niyang inabot, at naglabas ng ilang kagamitan sa kanyang katawan. Mga lubad, dagger, laser pointer, miniature smoke bomb, mga pampasabog. Tiningnan ni Rachel ang mga bagay na iyon at naramdaman ang pananakit ng ulo. Paano nakalusot ang isang lalaking iyon sa kwarto niya? "Sino ka at bakit ka nandito sa kwarto ko?" Mahinang tanong ni Rachel. Inilapag ni Rick ang kanyang mga gamit habang nag-iisip ng mga paraan upang makatakas. He chuckled and said, "Ang ganda, sinabi ko na sayo na magnanakaw ako. Hindi sinasadyang maling pinto ang napasok ko." Hihihi. Ngumisi si Rachel at sinabing, "Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo?" "Ano yon?" Habang sinasabi iyon, tinitigan ni Rachel ang isang kakaibang hugis na metal na gamit sa kamay ni Rick. Humalaklak si Rick habang hawak niya ang bagay na ito at sinabing, "Ito. Tingnan mo, kapag pinindot mo ang button dito, maglalabas ito ng puting ambon. Kung hindi mo muna iinuman ang antidote, ang karaniwang tao na nakakalanghap ng ambon na ito ay mawawalan ng malay sa loob ng ilang segundo at ang epekto ay tatagal ng isang oras." Panipi. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Rachel. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig at ilong gamit ang isang libreng kamay at napabulalas, "Ikaw." Bago pa siya matapos magsalita ay umikot ang mga mata ni Rachel at dumiretso siya sa sahig. Napakaganda rin ng paraan ng pagkahulog niya. Nakahandusay siya sa sahig habang nakabukas ang mga paa. Sa sandaling iyon, malinaw na nakita si Rick. "Wow! Ang laki at puti talaga nitong bathrobe," sabi ni Rick bago niya dali-daling inayos ang mga gamit niya at binuhat si Rachel sa kama sa kwarto. Pagkatapos noon ay hinaplos niya ang kanyang baba at nag-isip sandali. Inilabas niya ang lubod na dala niya at itinali si Rachel sa posisyong pagkaalipin. Kabanata 1940. Matapos gawin ang lahat, pinalakpakan ni Rick ang kanyang mga kamay, hinawakan ang kanyang baba, at sinabing, "Perpektong gawa ng sining." Pagkatapos, nagsimula siyang maghanap sa paligid ng kwarto para sa mga pahiwatig. Sa wakas,
nakakita siya ng nakatagong compartment sa likod ng bookshelf na may safe sa loob. Sa pagtingin sa safe na ito, ngumiti ng masama si Rick at sinabing, "Wow, ito ang pinaka-advanced na safe na ginawa ng Union na may 64 na digit na password. Mayroong higit sa 30 milyong posibleng mga kombinasyon. Galing." Habang iniisip iyon, hinigit ni Rick ang kanyang leeg, iniunat ang kanyang mga kamay, at binaluktot ang mga ito. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang katawan sa safe, ipinikit ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at dahan-daang inikat ang dial gamit ang dalawang kamay. Umasa siya sa kanyang pandinig para kumpirmahin ang sitwasyon sa loob ng safe. Makalipas ang 30 segundo, sa isang pag-click, nabuksan ang safe. Kung makikita ito ni Rachel, matutulala siya ng hindi masabi. Iyon ay dahil kahit na ma-unlock ang safe na ito gamit ang advanced na electronic equipment, aabutin ito ng kahit 1 minuto. Nang buksan ni Rick ang safe, nakita niya ang dalawang espesyal na berdeng jade na bato sa cabinet at isang data file. Tiningnan ni Rick ang dalawang espesyal na berdeng bato ng jade ngunit wala siyang natuklasan, maliban sa tila may mga salitang nakaukit sa mga ito. Para silang isang sinaunang script na nagbabasa ng Diyos at proyekto. Pagkatapos noon ay binuksan niya ang file at mabilis na sinulyapan ito. Biglang naging seryoso ang mukha niya. Oops, may mangyayari. Walang oras na mag-isip si Rick at mabilis na itinago ang file sa likod ng kanyang baywang. Sa sandaling ito, ang alarma ay tumunog ng malakas sa buong kastilyo. Nagulat si Rick at mabilis na tumakbo sa bintana. Nakita niya ang matataas na dayuhang bodyguard na iyon sa loob ng kastilyo na mabilis na nagkukumpulan. Muli siyang tumakbo sa pintuan ng kwarto. Sa pintuan, narinig niya ang magulong yabag sa koridor sa labas. Walang oras para mag-isip, mabilis siyang umakyat sa bintana. Bago siya umalis ay sinulyapan niya si Rachel na nakatali sa kanyang kakaibang posisyon. Na may mapang asar na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, sinabi niya, "Beautiful. See you next time." Sa sinabi nito, hinawakan niya ang lubid sa itaas ng kanyang ulo at tumalon. "Hoy, Sampain, sino ang nagputol ng lubid ko?" Isang malungkot na hiyaw ang sinundan ng isang malakas na kalabog. Makalipas ang ilang minuto, tumingin siya sa ibaba mula sa isang mataas na lugar, isang figure ang nakapikit habang nakahawak sa kanyang baywang at papalabas ng kastilyo. Samantala, umalingaw-ngaw ang alarma sa kastilyo at isang grupo ng mga bodyguard ang nagsasagawa ng paghahanap sa loob ng kastilyo. Sa loob ng silid, isang grupo ng mga bodyguard ang bumasag sa pintuan. Nang makita nila si Rachel na nakahiga sa sandaling ito, lahat ay natulala. Tumakbo na naman sila palabas. Isang hiyawan ang umalingaw-ngaw sa buong kastilyo. Nagising si Rachel. Ang epekto ng ambon ay hindi tumagal ng 1 oras, higit sa 1 minuto lamang. Pagmulat niya, napagtanto niyang nakatali siya na parang pugita at may nakapinta siyang pagong sa mukha. "Maghanap ka sa buong lungsod. Siguraduhin mong mahanap mo ang lalaking iyon para sa akin. Puputukan ko siya gamit ang mga kamay ko." Galit na galit si Rachel. Pagkatapos maghilamos, tumingin siya sa nakabukas na safe at natatakpan ng lamig ang buong mukha niya. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1941. Bumalik sa tabi ni Philip. Siya ay halos nasa tenterhooks sa sandaling ito. Iyon ay dahil halos kalahating oras na si Shane sa loob. Pati ang taong may gininto ang dugo na natagpuan ni George ay dumating na. Nagsasagawa siya ngayon ng mga pagsusulit sa susunod na silid. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng operating room. Hindi masyadong maganda si Shane. Nang mag-walkout siya, may dala siyang maliit na layunin na pumihil sa iba na makalapit sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan sina Philip at Mila, na nasa mga bisig ni Lydia. Nang makita siyang ganito, tumibok ang puso ni Philip nang itanong niya, paano ito? Kumunat ang noo ni Shane at sinabing, "She's fine now, but I'd really like to find out what she has been through all these years." Bakit may restriction sa gintong dugo sa katawan niya? Paghihigpit. Anong restriction? Natarante si Philip at walang ideya kung ano ang ibig sabihin noon ni Shane. Sa nalilitong tingin ni Philip, hindi natuloy ni Shane. Sa halip, tinitigan niya si Mila na may nagbabagang mga mata at sinabing, "Ibigay mo sa akin ang bata. Gusto kong suriin ang dugo sa katawan niya."
Lumapit siya kay Lydia habang sinasabi iyon. Sa paglapit ni Shane, mabilis na umiwas si Lydia, hinaranggan din siya ni Philip at malamig na sinabi, "Hindi mo mahawakan ang anak ko." Nang marinig iyon, sumimangot si Shane at ngumisi, "Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako?" Ang mga mata ni Philip ay parehong malamig, at ang kanyang galit ay sumibol nang sabihin niya, "Sabi ko, hindi mo mahawakan ang aking anak na babae." Pagkasabi niya noon ay agad na nagkumpulan sina Victor, Theo, at iba pang nasa likuran niya. Puno rin ng galit si Ethan. Nakatayo sa tabi ni Philip, bumulong siya, "Kuya, hindi ko maisip ang taong ito. Ang kanyang lakas ay hindi mababa." Siyempre, alam ni Philip yon. Sinabi ni Fennel na hindi mas mababa sa kanya ang lakas ni Shane. Tumanggaw si Shane na may nakakalokong panunuya at sinabing, "Mabuti. Tingnan ko kung paano ako pipigilan ng tagapagmana ng pangunahing pamilyang Clark." Pagkatapos noon ay humakbang na siya nang biglang sumabog sa buong katawan niya ang nakakakilabot na lamig. Sa gitna ni Shane, ang intensity na iyon ay kumalat sa lahat ng direksyon sa sobrang galit. Snap! Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Philip na may paatras na pitik. Bago pa man makapag-react si Philip ay napaalis na siya. Ang gayong pagkakaiba sa lakas. Nang makita ito, umungol si Ethan sa galit at biglang sinuntok si Shane. Dahil dito, sinulyapan lang siya ni Shane. Isang gintong kislap ang sumilay sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, "Nakakatuwa. Mas malakas ka sa kapatid mo." Pagkasabi noon ay sinipa niya ng marahas si Ethan sa tiyan. Agad na lumipad palabas si Ethan at bumagsak ng malakas sa puting dingding ng ospital. Nabasag ang puting pader sa isang iglap. Ang dalawang simpleng galaw lang na ito ay sapat na para mabigla ang lahat dito. Then, Shane said with disdain in his eyes, "Kaya ito ang lakas ng pamilya Clark. Isang araw, babalik ang Lovelace sa tuktok at babawiin ang lahat ng pag-aari natin. Pagdating ng panahon, ang pamilya Clark ang magiging stepping stone natin at ang mga nawawalang kaluluwa sa ilalim ng ating pagkubkob. At ikaw, Philip Clark, ang unang taong gusto kong alipinin." Sa sinabi nito, hindi pinansin ni Shane ang reaksyon ni Philip at naglakad na siya papunta kay Lydia. Lumapit siya at hinawakan si Mila mula sa kanyang mga braso. Gustong lumaban ni Lydia ngunit hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Tila may hindi magagapi na aura sa creepy na lalaking ito sa kanyang harapan na nagpa-immobilize sa kanya. Kaagad pagkatapos, pinanood ni Lydia ang paghawak ni Shane. "Mila." Sa sandaling ito, tumayo si Philip mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay namumula habang sinisigawan niya si Shane, "Kung maglakas loob kang hawakan ang aking anak na babae, tiyak na hindi kita pakakawalan, lalo na't hindi iligtas ang pamilya Lovelace." Nang marinig iyon, tumalikod ang ulo ni Shane. Tumingin siya kay Philip ng pag-alit at ngumisi ng masama. "Hindi mo ako bibitawan. Haha, sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa langgam. Kung hindi dahil sa katayuan mo bilang young master ng pamilya Clark, matagal na akong nakagawa ng hakbang laban sa iyo." Pagkasabi noon ay malamig niyang tiningnan ang umiiyak na si Mila sa kanyang mga bisig. Inabot niya at nilaslas gamit ang daliri na parang talam sa braso ni Mila. Kaagad, lumitaw ang dugo sa makatarungan at malambot na maliit na braso ni Mila. Sa pagkakataong iyon, iniswipe ni Shane ang kanyang daliri sa ibabaw nito at inilagay sa kanyang bibig upang dahan-dahan itong matikman. Para siyang nakita ng isang bagay na katangi tangi dahil sa kanyang mukha ay puno ng pananabik. "Ah, puro gininto ang dugo. Matataas na baitang ito, tulad ng sa nanay mo." Isang nakakakilabot na pagngisi ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Shane. Pagkatapos, nang walang anumang babala, ang pananabik sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng takot. Kabanata 1942. Biglang ibinalik ni Shane si Mila sa mga bisig ni Lydia, nakatatakot na nakatingin kay Mila habang nagtatanong, "Bakit? Paano ito mangyayari?" Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang mga kamay at tumingin sa kanyang palad na parang may kakaibang kumikiliti. Pagkatapos noon, sa bilis na nakikita ng hubad na mata ay agad na hamina ang aura na lumabas mula kay Shane. Nakita ni Philip ang pagkakataon at sinuntok, galit na sinuntok ng kamao niya ang baba ni Shane. Boom! Sa sandaling iyon, natanggap ni Shane ang suntok na ito at sumuray-suray pabalik. Isang bibig ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig.
Hindi na tumigil si Philip doon at naghagis pa ng ilang suntok. Hindi ginawa ni Shane, pakialam kung tamaan man lang ni Philip. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na parang wala sa kanyang isip, ang kanyang aura ay nag-iiba-iba pataas at pababa. Tapos, tawa siya ng tawa at sinabing, hahaha, kaya eto. Nandito na pala ang lahat. Inikat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay sobrang nakakatakot habang nakikita si Mila. Aniya, ito pala ang iniwan ng Dam Faction. Haha, sa wakas naiintindihan ko na. Dahil sa sinabi nito, kumilos si Shane na parang baliw na nakatuklas ng hindi kapani-pani walang sikreto at nagmamadaling lumabas ng ospital. Nang habulin siya ng maraming tao, nakita nilang marami ng tao ang nahulog sa labas ng ospital. Walang oras na isipin ni Philip si Shane na sinugod kay Mila, niyakap at inaaliw siya. Sa kabilang banda, itinulak din si Win palabas ng operating room. Sinabi ng doktor kay Philip, Mr. Clark, okay lang si Madam sa ngayon, pero kailangan niya ng pahinga at pangangalaga. Napatingin si Philip sa maputlang si Win na walang malay at tumango. Sinabi niya kay Victor at sa iba pang nasa likuran niya, magpadala ng mga tao upang bantayan ang ospital. Natanggap ni Victor ang order at mabilis na nagayos. Mabilis ding lumabas sina Martha at Charles at sinamahan si Win sa intensive care unit. Matapos asikasuhin ang ilang walang kabuluhang bagay, pumunta rin si Philip sa intensive care unit at tiningnan si Win na wala pa ring malay. Si Martha ay medyo matino at hindi nagreklamo kay Felipe. Nagpalinga-linga si Philip bago niya naalala na may anak pala siya. Hindi nagtagal, pumunta siya sa incubator sa neonatal intensive care unit at nakita ang maliit na bata sa salamin. Nang makita siya, napagtanto ni Philip na iba ang hitsura ng batang ito sa ibang mga sanggol. Sabi ng nurse sa tabi niya, Mr. Clark, itong anak mo ay parang wala akong nakita sa buhay ko. Kasunod ng kanilang linya ng paningin, ang batang mahimbing na natutulog sa incubator ay naglabas ng mahinang kinang sa kanyang katawan. May mapusyaw na pulang marka sa gitna ng kanyang mga kilay at dala niya ang mga kilo ng isang hari. Tama iyon. Ang iba ay hindi napigil ang makaramdam ng udyok na sambahin siya nang tumingin sila sa kanya. Premature baby pa lang siya. Habang naguguluhan pa rin si Philip, biglang nagmula sa gilid ang mga tunog ng bakal na bote sa sahig. Thud, thud, thud. Ang tunog ng mabibigat na sandata na bumagsak sa sahig ay nakakabighani. Napakaayos at malungkot. Nang marinig ang mga yabag na ito, nanginginig ang puso ni Philip nang bigla siyang lumingon. Nakita niya ang isang pangkat ng 9 na tao na natatakpan ng black metal armor na may gintong isla na may tatak sa kanilang mga dibdib. Mayroon silang nakakatakot na mga sandatang panlaban na nakatali sa kanilang mga binti, enas, at baywang. Ito ay medyo kombinasyon ng medieval at futuristic na mga estilo. Ang bawat isa sa 9 na taong ito ay nakasuot ng mabigat na baluti na may proteksyon sa buong katawan. Maging ang mga helmet ay gawa sa espesyal na hindi masisirang metal. Nakasuot din sila ng mga pulang damit na may emboss na gintong dragon. Sa sandaling ito, lumakad sila palapit kay Philip na may mabigat na hakbang. Sa isang kisap mata ng kanilang mga damit, lumuhad sila sa isang tuhod at same time na nagsabi. Dragon Knights, 9 na bantay na tagapagtanggol. Sa pagsunod sa utos ng Panginoon, tinatanggap namin ang iyong master pabalik sa isla. Kabanata 1943, Mga Dragon Knight. Gumalaw ang alikabok nang tumaas ang pulang damit. Ang gintong dragon ay nagrampa at natapakan ang 10,000 kabalyero. Ito ang pinakamisteryoso, pinatigas ng labanan, at panahon na gumagawa ng heavy armored combat cavalry ng pamilya Clark sa Arcadia Island. Ang misteryosong kabalyeryang ito ay minsang nagbabantay sa pagtaas at pagbagsak ng pamilya Clark. Sa mga makasaysayang talaan, lumitaw ang kanilang mga figure kahit nasa sandali ng kaligtasan ng bansa. Nabuhay sila para sa bayan at sa mga tao. Mamamatay din sila para sa bahay at sa mga tao. Ang mga tapat na buto ay nakabaon sa berdeng burol habang ang masasamang tao ay nakaligtas sa loob ng 100 henerasyon. Ang Dragon Knights ang kauna-unahang Iron Cavalry na nagpoprotekta sa pamilyang Clark at sa mga linya ng Dragon Lay sa bansa. Kahit saan sila magpunta, susundan ng agos ng pulang damit at gintong dragon. Ayon sa makasaysayang mga tala, ang Dragon Knights ay hindi kailanman tumigil sa pag-iral sa loob ng libu-libong taon.
Ang bawat panahon ng Dragon Knights ay nagtataglay ng walang patid na kapangyarihan at nakamit ang mga dakilang gawa para sa mundo. Isa sa pinakalaganap at pinakanaitatalas sa hindi opisyal na kasaysayan ay ang pagkakaisa ng 6 na kaharian ng unang pinuno na lihim na nakipag-ugnayan sa Dragon Knights at nangakong protektahan ang mga linya ng Dragon Lay sa loob ng libu-libong taon. Noong panahong iyon, ang mga ninuno ng Dragon Knights, na nakasuot ng parehong gintong dragon na pulang damit habang may dalang matapang at hindi magagapi na mga postere at gumagamit ng mga halberds na bakal na may bahid ng dugo, ay humakbang sa 6 na kaharian at sinira ang mga pintuan. Ito ay para sa pagkakaisa ng lupain. Gayunpaman, sa 10,000 Dragon Knights, 7,000 ang namatay o nasugatan habang 3,000 ang nakaligtas. Laban sa kahangahangang backdrop ng pag-iisa, ang grupong ito ng mga kabalyero na nanumpa na ipagtanggol ang mga linya ng Dragon Lay hanggang sa pagkamatay nila ay muling nawala ng walang bakas. Ang mga Dragon Knights ngayon ay hindi na tulad ng dati, ngunit ang mga pulang damit na may mga gintong dragon sa kanila ay hindi nagbago. Nagningning ang mga mata ni Philip habang nakatitig sa Dragon Knights na nakasuot ng mabigat na baluti na nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga bakal na plato sa kanilang mga dibdib ay dumaan sa mga pagbabago ng kasaysayan. Ang mga bakas ng mga saksak ay kapansin-pansin, at maging ang mga pahiwatig ng natuyong dugo ay tila tumagos sa metal. Ito ang palitan ng mga henerasyon ng Dragon Knights na may laman at dugo. Ang mga nawawalang kaluluwa ng mga tapat at matapang. Ngayon, sinuot na naman nila ang armored robe para lang salubungin ang pagbabalik ng Young Master. Ito ay isang hudyat para sa mga taong nakalusot sa mga anino. Ang magiging kaaway ng Young Master ay ang magiging kaaway ng Dragon Knights. Ang magiging kaaway ng pamilya Clark ay ang magiging kaaway ng mga linya ng Dragon Lay. Ang mga kalaban ay papatayin ng walang awa. Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, medyo namumula ang mga mata ni Philip. Para magawa ito ng kanyang ama, sinisipa niya ang malaking kaguluhan. Para lang ay welcome siya pabalik sa isla, ini-deploy niya talaga ang Dragon Knights na hindi pa nagagamit sa nakalipas na daang taon. Noon pa man ay binabantayan nila ang mausoleum ng kanyang ina. Bumangon ka. Huminga ng malalim si Philip at walang pakialam na sinabi. Swish! Ang 9 na Dragon Knights ay bumangon ng maayos ng sabay-sabay. Nakasuot ng mabibigat na baluti na may makabagong kagamitang panglabanan, mukhang magarbong parang misteryoso ngunit mabangis na futuristic na mga sundalo. Lalo na yung mga mukha sa loob ng helmet. Mukha silang seryoso sa mga pagbabago sa buhay at tila nagkukwento ng isang piraso ng kasaysayan. Ano ang sinabi ng aking ama? Tanong ni Philip. Nagsalita ang pinuno. Ang Panginoon ay nagutos ng deployment ng 1,000 Dragon Knights para i-escort ang Young Master pabalik sa isla. Kumunat ang noo ni Philip. Iniisip niya kung ano ang kahalagahan ng paggawa nito ng kanyang ama. Nakikita ko. Baka umalis ka muna. Babalik tayo sa isla pagkatapos gumaling ng kaunti ang batang ginang, sabi ni Philip. Ang 9 na Dragon Knights ay yumuko at tumango bago tumalikod. Ang kanilang gintong dragon na pulang robe ay pumapalpak sa kanilang mga aksyon. Natapakan nila ang sahig na may mga yabag sa lupa at lumabas ng ospital. Si Martha ay tumakbo palabas sa sandaling ito, tumingin sa paligid sa koridor, at naghinala na nagmura, sino ito? Hindi ba nila alam na kailangan ng anak ko magpahinga? Anong kalokohan ang ginagawa nila? Habang nagmumura, nakita rin niya si Philip na nakatayo sa dulo ng koridor, nakatitig sa kanya ng masama. Bumantong hininga siya, ibinaba ang ulo, at bumalik sa ward. Kabanata 1944. Pagbalik sa ward, sinabi ni Martha kay Charles, Charles, ano ang susunod nating gagawin? Medyo natarante si Charles at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Ano pa ang gusto mong gawin? Nakasimangot si Martha habang hinahampas ang kanyang hita at sinabing, nakatanda ka na ba? Ngayong wala na sa panganib si Win at nakipag-away ako kay Philip ngayon, ano ang mangyayari sa akin kung susundan niya si Ro? Nilaybot ni Charles ang mga mata sa kanya at sinabing, hehe, alam mo bang matakot ngayon? Anong ginagawa mo sa lahat ng ito? Ilang beses na kitang pinayuhan pero hindi ka lang nakikinig. Inilibot ni Martha ang kanyang mga mata at sinabing, sino ang nakakaalam na si Philip ay talagang bagay? May nakita talaga siyang gintong dugo. $1 bilyong iyon. Saan siya nakakuha ng ganoon kalaking pera? Puno ng tanong si Martha ngayon.
Sino nga ba itong basurang manugang niya? Talagang napakadali niyang nakahanap ng taong may gininto ang dugo. Kung ganoon, totoo ba talaga ang reward na $1 bilyong na sinabi niya kanina? Goodness gracious, paano kaya naging mayaman ang brat na ito? Talaga bang ninakaw niya ito kay Beacon? Sa pag-iisip nito, naisip ni Martha na posible ito at nagtanong, Charles, sa tingin mo ba nilustay niya ang kumpanya ni Winnie? $1 bilyong iyon. Nang marinig ito ni Charles, pinandilatan siya nito at sinabing, bakit hindi mo maintindihan? Sa kanya ang pera. Nang marinig ito, nagulat si Martha. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi niya, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Paano siya magkakaroon ng napakaraming pera? Hindi mapakali si Charles sa kanya. Sana ito, muling sinulyapan ni Philip ang kanyang anak, huminga ng malalim, at tumalikod para umalis. Bumalik sa ward, naroon pa rin sina Charles at Martha. Nang makita niya si Philip, mabilis na nagtago si Martha sa tabi ni Charles, natatakot na baka may gawin sa kanya si Philip. Hindi na siya pinansin ni Philip at umupo sa bedside para samahan si Win na tulog pa rin. Sinabi ng doktor na napaka-espesyal ng pangangatawan ni Win at sa tansya nito ay hindi magtatagal bago ito magising. Samantalang sina Victor, Theo, at ang iba pa, nagpunta na sila para maghanda. Kung magising si Win ngayon, ibabalik siya ni Philip. Habang nasa ospital si Philip kasama si Win, maraming pagbabago ang nangyari sa Upper Creek sa dilim, hindi mahahalata at palihim na puwersa na mabilis na pumasok sa Upper Creek. Maging ang 300 daanan patungo sa Arcadia Island sa Upper Creek ay tahimik na napuno ng iba't ibang puwersa. Maaaring sabihin na ang kasalukuyang Upper Creek ay nakaupo sa isang pulbos, at umalis sa anumang oras. Ang lahat ng puwersa ay lihim na nanonood, naghihintay ng pagkakataon o naghihintay ng isang taong gagawa ng unang hakbang. Sa sandaling ito, malayo sa Ceres Villa sa Riverdale. Pabalik-balik si Jada Wallace sa bulwagan na nakasuot ng mahabang puting damit, tense at balisa ang mukha. 4 na Death Warrior na nakasuot ng protective armor ang lumuhad sa harap niya. Madam, nagpadala si Roger Clark ng 1,000 Dragon Knights sa Upper Creek para salubungin ang pagbabalik ni Philip Clark. Dapat ay dumating na sila ngayon. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng isa sa mga Death Warrior. Sa sandaling ito, ang napakagandang mukha ni Jada ay nagpakita rin ng takot at pagtataka habang paulit-ulit na nagtanong. Sigurado ka bang ang Dragon Knights iyon? Oo, sagot ng Death Warrior. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Jada. Napakaseryoso ng mukha niya habang bumubulong sa ilalim ng kanyang hininga, Dragon Knights, ha? Mabuti para sa iyo, Roger Clark. Para salubungin ang kanyang anak na bumalik sa isla, ginamit talaga niya ang Dragon Knights. Damn it! Matapos huminga ng malalim, isang nakakatakot na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Jada habang sinasabi niya, hindi kita hahayaang bumalik ng ganoon kadali. Ipasa ang aking order. Ipadala ang mga Death Warrior ng pamilyang Wallace at Kabkuban ang Upper Creek. Kung nakikita mo sina Philip Clark at Win Johnston, pumatay ng walang awa. Ilan ang dapat nating ipadala? Tanong ng Death Warrior. Isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa gilid ng mga mata ni Jada habang time niyang sinabi, lahat sila. Kabanata 1945. Ilang Death Warrior ng pamilyang Wallace ang nagpalitan ng tingin ng pagtataka. Lahat sila. Naririnig at sinusunod namin. Ilang Death Warriors ang sumagot bago sila mabilis na tumayo at lumabas ng villa. Nakatayo si Jada sa bulwagan na may panginginig sa kanyang mga mata at sa kanyang mukha. Nakatingin siya sa malayo. Tila siya ay nakikipag-usap sa manipis na hangin habang sinasabi niya, ipinadala ko ang lahat ng mga Death Warrior ng pamilyang Wallace. Anong balak mong gawin? Umalangaw-ngaw ang boses niya sa bakanteng bulwagan. Makalipas ang kalahating beat, narinig na ang tunog ng tungkod na tumatama sa mga tile sa sahig. Isang matandang figure ang lumitaw mula sa likod ng bulwagan. Ang dating Supremo, nakasuot ng madilim na berdeng uniforme sa labanan, ang kanyang mga mata ay malabo gaya ng dagat. Bagamat medyo nakayuko ang kanyang posture, ang mga mata na iyon ay sumasalamin sa hindi pa naganap na nakakatakot sa layunin. At saka, nasa tabi niya si Monty Simmons, na matayog na parang talam. Ibang-iba ang kanyang mga kilos sa nakaraan. Tila may natutulog na aura ng isang dragon sa kabuuan niya.
Lumingon si Jada at sinulyapan ang dating Supremo pati na rin si Monty. Pinagsalubong niya ang kanyang magandang kilay at nagtanong, nakapasok na ba siya sa kaharian ng taas-taasan? Napangiti ang dating Supremo at sinabing, kapos lang sa isang titulo. Kapag nagretiro ako, magsusumit ako ng petisyon sa Imperial Preceptor para bigyan siya ng titulo. Siya ang susunod na Supremo. Puno ng panginginig ang mukha ni Monty habang nakatayong patayo na parang matayog na pine. Nakadama ito ng pagkamangha sa mga tao. Hindi pinag-iisipan ni Jada ang paksang ito ngunit sa halip ay nagtanong, ano ang plano mong gawin? Napangiti ang dating Supremo at nakakaranas ng umubo, ang Upper Creek ay parang nagninangas na pagan ngayon, puno ng mga banta ng kamatayan sa lahat ng dako. Ang sino mang pumasok ay tiyak na mamamatay. Ang sino mang gumawa ng unang hakbang ay magdurusa ng walang katapusang pagtugis mula sa pamilya Clark. Kung ganoon, papayag na ba tayo bumalik si Philip ng ganoon na lang? Kailangan mong intindihin kapag nag-rhythm siya, kapareho niya ang pag-agaw niya sa posisyon ni Roger. Opisyal niyang mamanahin ang pamilya Clark at Arcadia Island. Pagdating ng panahon, malalagay sa bato ang kanyang posisyon. Sino ang makakapagpatumba nito noon? Galit na galit si Jada at malamig na tanong. Natural na naunawaan ng dating Supremo at nakangiting sinabi, Madam Wallace, huwag kang mabalisa. Hindi lang ang puwersa natin sa Upper Creek ngayon. Sa pagkakaalam ko, umaksyon na rin ang alyansa at ang Gentleman Court. Sa pagkakataong ito, kailangang harapin ng pamilya Clark ang maraming puwersa. Hindi magiging ganoon kadali para kay Philip na bumalik. Maraming puwersa. Hehe, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na si Roger Clark ay umabot pa sa paggamit ng Dragon Knights. Sumigaw si Jada, kailangan mong maunawaan ang kahalagahan ng Dragon Knights. Sila ay mga nakaligtas sa kailaliman ng kamatayan, ang mga taong magkakasamang nabubuhay sa mga linya ng Dragon Lay. Sila ang mga tagapagtanggol ng kapayapaan sa daigdig. Nagdilim ang mukha ng dating Supremo. Natural na alam niya ang kahalagahan at kakilakilabot ng Dragon Knights. Ang mga figure ng Dragon Knights ay matatagpuan sa lahat ng henerasyon. Nabalitaan pa na ang Dragon Knights ay nakaligtas sa mga pagbabago ng kasaysayan ng hindi namamatay, bawat isa ay nagtataglay ng immortal na katawan. Ito ay inaangkin na sila ay mga tao mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, hindi ma-verify ang alamat na ito. Iyon ay dahil ang Dragon Knights ay lumitaw sa kurso ng kasaysayan, at ang bawat hitsura ay sasamahan ng pagtaas at pagbagsak ng mga nakaraang imperyo. Kaya, mayroon din silang titulo ng Undead Cavalry, na may kamatayan. Madam Wallace, natatakot akong masyado kang mag-isip. Mangyayanig ang buong mundo kung magpapakita ang mga Dragon Knight. Hindi naman sa hindi naiintindihan ni Roger ang katwiran na ito. Marahil ay inilagay niya ang mga Dragon Knight para lamang pigilan ang iba, hindi para madali silang kumilos. Nag-isip sandali ang dating Supremo bago niya sinuri ang sitwasyon. Kumunat ang noo ni Jada at sinabing, kahit na ang mga Dragon Knight ay hindi kumilos ng padalos-dalos, hanggat sila ay lilito sa Upper Creek, walang sino man sa mga puwersa ang gagawa ng hakbang. Sa oras na iyon, babalik si Philip sa Arcadia Island nang hindi nasaktan. Mawawalan din ng saysay ang planong matagal na nating inihanda. Kabanata 1946, labis na balisa si Jada. Sa sandaling bumalik si Philip sa Arcadia Island at nakakuha ng kapangyarihan, ang plano na inilalatag niya sa loob ng maraming taon ay magiging walang kabuluhan. Kahit na mayroon siyang backup na plano, ang banta kay Philip sa darating ay hindi magiging mahalaga. Ang pamilyang Wallace ay magiging isang masunuring pamilya sa ilalim ng pamilyang Clark. Ayaw niyang pumayag. Sumimangot ang dating Supremo, at malamig ang mukha. Pagkatapos ng isang pause, sinabi niya, kukunin ko ang aking Alpha Camp upang palibutan ang Upper Creek. Matapos marinig ito, nakahinga ng maluwag si Jada at sinabing, mas mabuti iyon. Gayunpaman, muling nagtanong ang dating Supremo, Madam Wallace, ano sa palagay mo ang ating mga pagkakataong manalo? Nag-iba ang ekspresyon ni Jada habang nakakunot ang noo. Napasulyap siya sa langit sa labas at sinabing, kahit na walang pagkakataong manalo, gagawin ko pa rin ang aking makakaya sa pagkakataong ito. Dahil ikaw at ako ay nakatali na sa iisang bangka. Kapag nalantad ang bagay na ito, wala ni isa sa atin ang magtatapos ng maayos. Nang marinig ito ng dating Supremo,
Dahan daw ang lumitaw ang isang malupit na pakiramdam ng lamig sa gilid ng kanyang bibig, habang sinabi niya, Madam Wallace, tinatakot mo ba ako? Tumawa si Jada at sinabing, hindi naman. Bilang kataas-taasang nilalang, mas dapat mong malaman kaysa sa akin kung ano ang mga kahihinatnan ng bagay na ito. Ngumuso ang dating Supremo. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay at isang kisap mata ng kanyang uniforme, sinabi niya kay Monty sa kanyang tabi, let's go. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang dating Supremo, namangha siya sa nakitang nasa harapan niya. Sa harap ng kanyang mga mata, ang mga sangkawan ng mga tauhan na nakasuot ng dark green na combat uniform ay nagtipon sa paligid ng Ceres Villa mula sa lahat ng direksyon. Ang lalaking nangunguna ay nakasuot ng dark green combat uniform. Seryoso ang itsura niya habang naglalakad papunta sa main entrance ng villa. Habang may hawak na Black Iron Supreme Order token, malamig siyang sumigaw, sa Supreme Order of Southridge, ang Ceres Villa ay pansamantalang naka-lockdown ng isang araw. Walang sino man ang maaaring pumasok o umalis ng kusa. Nang marinig ito, nanginginig ang dating Supremo. Kumunot ang noo niya at nilingan si Jada na nagmamadaling lumapit sa likuran niya. Nang makita ni Jada ang mga taong ito sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng panlalamig habang siya ay sumisigaw, nakakapanghinayang. How dare Reed William Seal of my villa? Umalis ka sa daan. Gayunpaman, inalis ng pinunong nakauniforme ng labanan ang Supreme Order na may seryosong mukha at sinabing, Madam Wallace, hiniling sa akin ni Supreme Williams na dalhan ka ng mensahe. Huwag makisali sa mga gawain ngayon. Kung hindi, ang lahat ng impyerno ay mawawala. Magdalawang isip ka. Nang marinig ito, ang maitim na ulap ay bumungad sa mukha ni Jada. Nagningning ang habang malamig na layunin sa kanyang mga mata, tumatawa at sinabing, all hell will break loose. Hehe, tingnan natin kung paano ako titigilan ni Reed. Sa sandaling sinabi niya iyon, umalangaw-ngaw ang mga alarma sa buong villa. Mabilis na sumugod ang ilan sa mga Death Warrior at guard ng pamilya Wallace, pinalibutan ang grupo ng mga mandirigman na biglang pumasok. Lumingalinga lang ang dating Supremo sa paligid bago siya tumalikod para umalis. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot ang lalaking nakauniforme ng pangkambat habang nilingan niya ang kanyang ulo at malamig na sinabi, dating Supremo, mangyaring manatili. Nang marinig iyon, tumigil ang dating Supremo sa kanyang kinatatayuan. Nilingan niya ang seryosong mukhang lalaki at same time na nagtanong, do you dare to stop me? Bahagyang ipinikit ng mukhang seryosong lalaki ang kanyang mga mata, kumuha ng gininto ang dokumento ng order sa paglilipat mula sa kanyang tagiliran, at malamig na sinabi sa dating Supremo, sa utos ng Imperial Preceptor, ang iyong supremacy ay inalis dito. Ang dating Supremo ay formal na tinanggal sa lahat ng mga tungkulin at maaaring ganap na tamasahin ang iyong pagre-retiro ng payapa. Kabanata 1947. Nang marinig iyon, nanginginig ang dating Supremo, at puno ng gulat ang kanyang mukha. Natanggal sa lahat ng tungkulin. Inalis ang pinakamataas na titulo. Ano ang pagkakaiba nito sa pagpapakawala ng kapangyarihang militar gamit ang isang tasa ng alak? Bahagyang nanginginig ang dating Supremo nang makita ang matinding lamig sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang papel na gintong papel na may tatak ng iba't ibang pulang selyo mula sa mga kamay ng lalaking nakaunipormeng pangkambat. Talagang nanggaling ito sa Imperial Palace. Ang selyo sa dokumento ay tunay. Bakit ganito? Paano ako tinatrato ng Imperial Preceptor ng ganito? Ako, si Sade Jagger, ay naglingkod sa bansa at sa mga tao sa buong buhay ko. Hindi pa ako lumampas sa linya ng kahit kalahating hakbang. Bakit ganito ang pakikitungo sa akin ng Imperial Preceptor? Ang dating Supremo ay punong-puno ng luha at panginginig. Ang gininto ang utos ng Imperial Preceptor ay nagpapadala ng mga merito sa dating kataas-taasang buhay. Bagaman siya ay aalisin sa kanyang mga tungkulin upang tamasahin ang kanyang pagre-retiro ng payapa, ano ang pagkakaiba ng pagiging desterado? Matanda na siya. Kapag ginawa niya iyon, hindi na siya makakabalik. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Sade. Bilang isang dating Supremo, hindi pa rin siya katapat sa paglipas ng panahon at mga ganitong pakikibaka sa politika. Sa malungkot na mga mata, tumingin siya sa lalaking nakauniporme ng labanan at nagtanong, ginawa ba ni Reed Williams ang lahat ng ito? Nanunuya ang lalaking nakaunipormeng pangkambat. Dating Supremo,
Paano kung ginawa niya? Wala ka na sa pinakamataas na posisyon at wala ng paraan para pakilyusan ang Alpha Camp sa ilalim ng iyong command sa ngayon. Sa tingin mo ba ay maaari ka pa ring makisangkot sa mga gawain ni Upper Creek? Paf! Nang marinig iyon, sumibol ang galit sa dating Supremo at dumura siya ng isang subo ng dugo nang bumagsak ang kanyang puso sa napakababa. Itinuro ang lalaking nakauniporme sa labanan, tumangala siya sa langit at malungkot na tumawa habang sinasabi, "To think that my lifetime of good reputation has ended like this. Imperial Preceptor, napakalupit mo. Para sa kapakanan ng iyong mga ambisyosong plano, pinanghahawakan mo akong trituhin ng ganito." Pagkatapos sabihin iyon, sumando siya kay Monty Simmons at malungkot na sinabi, "Tara na. Umalis sa Upper Creek at paalisan ang lahat." Panipi. Alam ni Sade na dahil ang Imperial Preceptor ay naglabas ng utos, pinapahirapan ito ng mga tao sa antas na iyon ay binibigyang pansin ang kasong ito. Ang gumawa ng isa pang hakbang ay magiging mas mahirap kaysa sa pag-abot sa langit. Sinasabing ang Supremo ay ang pinakaiginagalang na figure sa bansa, isang taong may dakilang merito at tagumpay. Gayunpaman, sa sandaling maabot ang posisyon na ito ay tunay na mauunawaan ng isang tao na walang bagay bilang isang figure na pinakaiginagalang ng mga tao. Walang pag-iral na pinakahinahangaan ng iba. Tatapakan lang ng isa ang manipis na yelo at nakatenterhook sa buong daan. Sa harap ng isang tulad ng Imperial Preceptor, ang Supremo ay isang mahina at nakalulungkot na presensya. Ang lahat ng bagay sa mundo ay isang sangla lamang sa kanilang mga mata at isang sandata sa kanilang mga kamay. Sa isang galaw ng piraso ng chess, kahit sino ay maaaring maging pinakawalang halaga ng alikabok sa mahabang pagpasa ng kasaysayan. Nang makita ang kaawa-awang kinalabasan ng dating Supremo na suportado ni Monty, si Jada ay napuno rin ng kilabot. Ang Imperial Preceptor ay talagang kumilos. Paano kaya ito? Sa oras na ito, tumingin kay Jada ang lalaking nakauniporme sa labanan at malamig na sinabi, "Na-intercept namin ang mga Death Warrior ng pamilyang Wallace. Madam Wallace, umaasa kami na hindi ka na muling makialam sa bagay na ito para maiwasan ang anumang aksidenteng mangyari." Si Jada ay mukhang nataranto ngunit galit at naikuyom ang kanyang mga kamao. Baka ang kanyang pamilyang Wallace ay nakatadhana na maging isang masunurang pamilya sa ilalim ng pamilyang Clark. Posible bang nawasak ang lahat ng matagal na niyang pinaghahandaan dahil lang sa gininto ang utos mula sa Imperial Preceptor? Napakagatlabi si Jada sa mapupulang labi. Kahit nagalit, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang mga galaw sa huli. Ang pagsalungat sa Imperial Preceptor ay katumbas ng pagsalungat sa bansa. Kung nangyari iyon, magiging kaaway ng mundo ang pamilya Wallace. Sa katahimikan ni Jada, malamig na sinabi ng lalaking nakauniporme ng panlaban, "Pakibalik na po kayo sa inyong bahay, madam. Pansamantala naming kinuha ang Ceres Villa." Nakaramdam pa rin ng inis si Jada at tinitigan ng masama ang lalaking nakauniporme sa labanan. Gamit ang galit na pagkaway ng kanyang kamay, tumalikod siya at nagmamadaling bumalik sa bulwagan. Kabanata 1948. Pagpasok sa bulwagan, lumingon si Jada at sinilip ang sitwasyon sa labas ng pinto. Ang mga tauhan na nakasuot ng unipormeng pang-combat ay talagang kinuha ang buong Ceres Villa. "Damn it!" Galit na sinuntok ni Jada ang sofa bago siya mabilis na nagdial ng numero at malamig na sinabi, "Bakit kumilos ang Imperial Preceptor? Tatayo na lang ba ang Gentleman Court at manunood sa pagbabalik ni Philip Clark?" Sa kabilang dulo ng telepono, umalangaw-ngaw ang isang kalmado at hindi magandang panahon ng boses, "Ang hakbang ng Imperial Preceptor ay pasok sa inaasahan ko. Hindi na dapat manghimasok ang iyong pamilyang Wallace sa bagay na ito. Ang pagbabago sa laro ay hindi isang bagay na maaari mong harapin." Pagkasabi nun ay ibinaba na ang tawag. Ang linya ng paningin ay lumipat sa isang marangyang manor sa isang lugar sa kabundukan. Isang stoic at mabagsik sa panahon na nakasuot ng itim na suot ay nakatayo sa isang maliit na hardin at nakatingala sa langit habang ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod isang katulong ang nagmamadaling lumapit sa oras na ito, inabot sa kanya ang isang telepono, at sinabi, "Aking Panginoon, isang tawag ni Miss Clark." Dahan-daang lumingon ang figure. Sa isang determinadong mukha na may pakiramdam na dumaan sa mga pagbabago sa buhay, kinuha niya ang telepono at walang pakialam na nagtanong, "Paano ito?" Sa kabilang dulo ng telepono,
Ang boses ni Rachel na nanonambat sa sarili. Aking Panginoon, ninakaw ang bagay at ganoon din ang plano. Hinihintay ko ang parusa mo. Sa hindi inaasahan, mahinahon siyang tumawa at sinabing, okay, I see. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sinadya ko ito. Ang ilang mga bagay ay nabaon sa alikabok ng napakatagal at oras na para makita nila ang sikat ng araw. Ngunit aking Panginoon, hindi mo ba sinabi na ang plano ay tungkol sa iyong buhay at kamatayan? Sa kabilang dulo ng telepono, tanong ni Rachel. Ang buhay at kamatayan ay hindi mahuhulaan. Hindi na kailangang maging masyadong obsessed. May sarili akong arrangement. Pagkatapos sabihin iyon, ang matipuno at may edad na figure na punong-puno pa rin ng sigla ay nagsabi sa gwardya sa likuran niya, sabihin mo sa siyam na huwag magmadaling kumilos. Walang sino man ang pinahihintulutang gumawa ng hakbang laban sa pamilya Clark nang walang utos ko. Oo, Pavilion Master. Yumuko ang guard at sumagot. Samantala, malayo sa pinakasentro ng kabisera ng lungsod, ang malawak at kahangahangang Imperial Palace na halos 10 milya ang circumference ay puno ng mabigat na armadong mga tauhan ng labanan. Ito ang lugar kung saan inilabas ang mga order sa buong bansa. Ito rin ay isang lugar na hindi mabilang na mga tao na iginagalang at hinahangaan. Imperial Palace. Ito ay isang kahanga-hanga at mataas na gusali na nakaligtas sa daan-daang taon sa kasaysayan at nakatayo pa rin dito. Sa Imperial Palace, makikita sa lahat ng dako ang mga mandirigman na nilagyan ng pinaka-advanced na armas. Bawat pinto papunta sa Imperial Palace ay binabantayan ng mga sundalo. Sa sandaling ito, sa loob ng isang napakagandang bulwagan sa kailaliman ng Imperial Palace. Ang bulwagan ay puno ng gininto ang inukit na mga beam at mga haligi, na mukhang napaka-Erangel. 8 haligi ang sumusuporta sa bulwagan, na itinayo mula sa Gold Rush Don Redwood. Napakalaki ng mga ito na halos 3 matatanda lamang ang maaaring magdala ng isa. Ang mga haligi ay pininturahan ng pulang barnes at inukitan ng mga dragon at phoenix, na mukhang napakarilag. Sa sandaling ito, sa likod ng hagdan na may 9 na hakbang, may isang lalaking nakasuot ng purong puting damit na may gintong dragon at fire phoenix na nakaborda. Nasa likod siya ng desk. Siya ay mukhang mga 50 taong gulang at may mga sideburns pati na rin ang isang maliit na bigot. Mukha siyang matamlay at medyo palpak. Hawak ang isang calligraphy pen sa kanyang kamay, nagsulat siya ng malalaking character sa isang piraso ng light golden paper. Pagkatapos niyang magsulat, kumpiyansa siyang ngumiti at tinanong ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na tanika at salamin sa tabi niya, tingnan mo ang sinulat ko. Ano sa tingin mo? Yumuko ang lalaki at humakbang pasulong. Sa ibabaw ng desk, isang salita ang nakasulat sa light golden paper na nakaprint na may pattern ng gold dragon at fire phoenix. Kabanata 1949. Itinulak ng lalaking nakatunika ang kanyang salamin bago sumilay ang malabong ngiti sa kanyang mga labi. Tinanong niya, Imperial Preceptor, nagtatanong ka ba tungkol sa pagsulat o sa tao? Ang lalaking nakasuot ng puting robe na may burden ng gintong dragon at fire phoenix ay sumulyap sa katabi niyang nasa katanghaliang gulang na lalaki, habang tumatawa, ano sa tingin mo ang nakasulat? Dakila at marilag, malakas na pagsulat, medyo ang legacy. Ang salitang isinulat ng Imperial Preceptor ay katumbas ng timbang nito sa ginto, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na katulad ng Yumuko. Tumawa ang Imperial Preceptor at nagtanong, paano ang tao? Isang banayad ng ngiti ang ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, naniniwala ako na dapat mong mas kilalanin ang taong ito kaysa sa akin. Nang marinig iyon, inilagay ni Imperial Preceptor ang panulat sa mesa, inilagay ang 2 kamay sa harap ng kanyang tiyan, at sinabing, sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya. Sinunod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kahilingan at sinabing, isang walang katulad na presensya na walang katulad. Napakunot ang noo ng Imperial Preceptor sa kanyang sinabi at tumingin sa pintuan ng palasyo na para bang ang kanyang tingin ay maaaring tumagos sa malawak at malalim na bakuran ng palasyo na ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, mukhang tumanggo ang Imperial Preceptor at nakangiting sinabi, kung ikukumpara sa akin, mas malakas ba siya o mas mahina? Nang marinig ito, Yumuko ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, mas maparaan siya at malayong maabot sa paglalatag ng mga plano. Pagkatapos sabihin iyon,
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasalamin ay napaluhod sa mga tile sa sahig. Ang mga mata ng Imperial Preceptor ay nagliliyab na parang mga sulo habang siya ay naglalabas ng matinding lamig sa buong katawan niya. Natatawang sabi niya, "Kobe, nakakainis ka. Bakit wala akong marinig na kasinungalingan mula sa'yo? Ganun na ba talaga ako kawalang kwenta sa paningin mo? Gaano nga ba mas magaling si Roger Clark kaysa sa akin?" Napayuko lang ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaluhod sa sahig nang marinig niya ang mga salita at sumagot, "Alam mo hindi ako magsisinungaling, kaya bakit magtatanong?" Nagulat ang Imperial Preceptor sa sagot na iyon bago siya tumawa at sinabing, "Bumangon ka." Bumangon ang nasa katanghaliang gulang at muling tumayo sa tabi ng Imperial Preceptor. Malalim ang tingin ng Imperial Preceptor nang bigla itong magtanong, "Kamusta na si Sage Jagger?" "Panipi." Sumagot si Kobe, "Ayon sa iyong mga utos, siya ay tinanggal mula sa kanyang posisyon sa posisyon at hiniling na magretiro." "May sinabi ba siya?" tanong ng Imperial Preceptor. Sumagot si Kobe, "Sinabi niya na ang Imperial Preceptor ay hindi patas sa kanya at masyadong malupit ang pakikitungo sa kanya." Nang marinig ito, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ng Imperial Preceptor habang sinabi niya, "Nagagalit siya tungkol dito. Sa tingin mo matatanggap niya?" Umiling si Kobe at sinabing, "Bagaman si Sage Jagger ay matanda at mahina, ang kanyang karunungan ay higit sa iba. Sigurado akong nasasaktan siya sa pagkakatanggal niya sa posisyon at dapat gumawa ng ilang hakbang." Tumango ang Imperial Preceptor, kinuha ang panulat, at nagsulat ng isang salita sa isang piraso ng papel, "Slay." Nang makita ang salitang iyon, naunawaan ni Kobe at sinabing, "Naiintindihan ko." Pagkatapos niyang isulat ang salita, itinapon ng Imperial Preceptor ang panulat sa kanyang kamay at naglakad pababa sa siyam na palapag na plataporma habang sinasabing, siya ay isang Supremo, kung tutuusin. Kung handa siyang magsisi, hayaan siyang mabuhay, ngunit kung gumawa siya ng anumang bagay na hindi karaniwan, walang lugar para sa kanya upang ilibing ang kanyang mga buto sa bansang ito. Sumunod si Kobe sa likod ng Imperial Preceptor at sinabing nakayuko, "Naririnig ko at sinusunod." Kakalakad lang ng Imperial Preceptor sa pintuan ng bulwagan. Napasulyap siya sa langit. Bigla siyang lumingon kay Kobe sa likuran niya at nagtanong, "Sa tingin mo ba makakabawi siya?" Nakangiting sabi ni Kobe, "Bumalik man siya o hindi, chess move lang iyon para sa taong iyon. Ang mga kumikilos ay magbabayad ng kanilang buhay." Nang marinig iyon, ang Imperial Preceptor ay tumingin sa malayo na may malalim na mga mata. Parang may naramdaman siya, sabi niya, "Roger Clark, 30 years ago, mas mababa ako sa iyo. Makalipas ang 30 taon, mas mababa pa rin ako sa iyo. Gaano kalayo na ang iyong narating ngayon? At anong katotohanan ang naunawaan mo?" Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ng Imperial Preceptor, "Ipasa ang aking Imperial Preceptor Order at sabihin sa lahat, lalo na sa mga lihim na nanunood sa dilim na sinumang tumawid sa hangganan o gumawa ng kaguluhan sa loob ng ating teritoryo ay hahabulin ng libo-libong orienta." "Oo," sagot ni Kobe. Sa isang iglap, isang gintong utos ang inilabas mula sa Imperial Palace sa buong teritoryo. Lahat ng mga mandirigma sa buong rehiyon ng South River ay agarang natipon. Kabanata 1950. Kasabay nito, ilang lihim na mensahe ang ipinadala mula sa Imperial Palace sa iba't ibang puwersa sa lahat ng lugar. Lahat ng nakakubli sa Upper Creek sa sandaling ito o nakatayong nagbabantay sa labas ng bansa ay nakatanggap ng ginintoang utos mula sa Imperial Palace. Ang sinumang tumawid sa hangganan o nagdulot ng kaguluhan sa teritoryo ay papatayin. Sa sandaling mailabas ang ginintoang utos na ito, kalahati ng mga taong nakatambay sa Upper Creek o nakatayong bantay sa labas ng bansa ay nakatanggap ng pagkabigla ng kanilang buhay. Ang gintong utos ng Imperial Preceptor. Pagkatapos ng 15 taon, ang Imperial Preceptor's Golden Order ay inilabas muli. Ang Imperial Preceptor ay isang hindi mapapalitang figure sa teritoryo. Siya ang taong kumokontrol sa buong chessboard sa bansa. Kaagad, nagsimulang dahan-daang umalis ang mga taong ito mula sa Upper Creek pagkatapos matanggap ang Golden Order. Ang pakikipaglaban sa bansa ay katumbas ng pagbitak ng bato gamit ang itlog. Ang Imperial Preceptor ay isang pamagat na nanag sa lahat ng iba pa. Noong mga panahong iyon, ang Imperial Preceptor ang nag-iisang naghahari sa bansa.
Sa 8 Supremo sa ilalim ng kanyang kabit, nilabanan nila ang 8 kaharian mula sa pagtawid sa mga hangganan. Ang labanang iyon ay umani ng prestihiyosong katanyagan para sa teritoryo. Ang labanang iyon ang nagligtas sa lahat ng tao. Itinatag ng labanang iyon ang kahangahangang katayuan ng bansa sa mundo ngayon. Ang merito ng Imperial Preceptor ay sumasaklaw sa mga edad. Gayunpaman, ngayon lang talaga sinabi ng taong iyon ang tanong na iyon. 2030. Taon na ang nakalipas, mas mababa ako sa kanya. Makalipas ang 30 taon, mas mababa pa rin ako sa kanya. Bumalik sa Upper Creek, si Philip ay nakaupo sa intensive care unit, binabantayan si Win sa buong oras. Nakabantay din sina Charles at Martha. Si Martha ay medyo matino at hindi nakipag-away kay Philip sa anumang bagay. Sa sandaling ito, nagising si Win. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang nakangiting mukha na nasa harapan niya. Phil, nasaan ang bata? Ang unang sinabi ni Win pagkagising niya ay tungkol sa sanggol. Kahit nanghihina pa siya, sa wakas ay nagising na rin siya. Ngumiti si Philip at sinabing, ayos lang siya. Dahil sa premature birth, nasa incubator siya. Kung gusto mo siyang makita, ipapahatid ko siya sa nurse. Napangiti si Win na may maputlang mukha at tumango. Agad namang tumalikod si Philip at lumabas. Agad namang pinalibutan ni na Martha at Charles si Win pagkaalis ni Philip. Winnie, okay ka lang? Kamusta ka na? Kung hindi ka komportable kahit saan, sabihin sa akin at kukunin ko ang doktor. Namumula ang mga mata ni Martha at hindi niya napigil ang umiyak. Mukha siyang nag-aalala sa kanyang anak. Win, tawag ni Charles sa pangalan niya bago siya tumalikod at pinunasan ang mga luha niya. Ngumiti si Win, inabot, at hinawakan ang kamay ni Martha habang sinasabing, Nay, Tatay, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Mariing tumango si Martha. Sa oras na ito, pumasok si Philip at ang nurse kasama ang incubator ng sanggol. Hindi pa rin makatayo si Win at nakahiga na lang at sumulyap sa bata sa incubator. Nang makita ang bata sa unang pagkakataon, sumabog si Win sa pagmamahal ng ina. Puno ng masayang ngiti ang mukha niya. Nabasa rin ang kanyang mga mata nang bumagsak ang 2 mainit na agos ng luha. Phil, kamukha mo siya, nakangiting sabi ni Win. Tiningnan ni Philip ang bata sa incubator, tumingkayad, at hinawakan ang maliit na kamay ni Win. Marahan niyang sinabi, naging mahirap sa iyo. Tinitigan lang ni Win si Philip at ang bata na wala sa isip na may masayang ngiti sa labi. Sa sandaling iyon, isang matangkad at maringal na lalaki ang lumakad sa pintuan ng ward, na nagpapalabas ng aura na pumipigil sa iba na lumapit. Fulton Hash. Ang kanyang mukha ay stoic at well-definition. Siya ay may mga mata na kasing lamig ng mga talam. Pagpasok niya sa ward, dumaan siya sa ilang tao at sinabi kay Philip, Young Lord, ayon sa utos ng Lord, lahat ng miyembro ng Shadow Squadron ay malugod na tinatanggap ang Young Lord at Young Lady pabalik sa isla. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.